Huwag mo siyang pabayaang tumakbo. Kung malaman ng boss na nakatakas siya, tayong lahat ay magkakagulo. Bilisan nyo, habulin siya. Tatay, Ito, okay ka lang ba? Anak ko, dumating ka na rin para iligtas ako. Tara na, bilis! tatay. Bakit ganyan ka pa rin? Napaka-inosente mo. Ako ang naglagay sa'yo sa mental hospital. Sabihin mo. Bakit ka ba hindi sumusunod? Sa gabi pa naman ito. Ano ba ang pinagtatakbo-takbo mo? Hindi ako makatulog ng maayos. Dahil sa'yo. Bakit? Bakit mo ako ikinulong dito? Dahil hindi mo dapat hanapin ang tunay mong anak. Dairan, ang kayamanan ng pamilya Tsu ay para lang kay Xiaozi. Xiaozi, pangalawang araw ng pagbalik ni Xiaoran. Inilipat ko sa iyo ang lahat ng ari-arian ko at dahil sa iyo, hindi ko pinatawag sa akin bilang tatay si Xiaoran. Natatakot akong baka hindi ka komportable. Kung hindi dahil sa akin, noong itinakwil ka ng iyong mga magulang. At kinuha kita, matagal ka nang namatay sa kalsada. Ginawa mo ito, hindi ba sumasakit ang konsensya mo? Konsensya. Bainansyan. Bago mahanap si Beiran. Sino ang tumawag sa'yo bilang tatay sa loob ng 18 taon? At sino ang naging anak mo? Ako, Baisi. Kaya dapat ako ang pasalamatan mo. Dahil malapit ka ng mamatay. Sasabihin ko sa'yo ang isang maliit na sikreto. Noon, dahil sa isang relong nagkakahalaga ng milyon, pinalayas mo si Beiran sa pamilya Tsu. Pero hindi mo alam ang naglagay ng relo sa bulsa. Ay ako. Ano, kung hindi pinalayas si Beiran sa pamilya Tsu? Paano ako, ang ampon, ay mananatili sa posisyon bilang prinsesa ng pamilya Tsu? Tama ba, tatay? Nagkamali ako, pasensya na. Hindi nyo man lang mapangalagaan. Ano ba ang silbi nyo? Wala na siyang silbi ngayon. Dalhin nyo siya pabalik. Opo. Ara na. Paalam na. Tatay. Sandali lang. Hindi ka na makararanas ng sakit. Anong ginagawa mo? Tatay, tibayan mo. Tatay, dadalhin kita sa ospital agad. Tatay. Xiaoran, ilapag mo si tatay. Mahina na si tatay. Ilapag mo si tatay. Atay. Tibayan mo, tatay. Xiaoran. Mali ako, tatay. Dahil sa isang walang utang na loob na tao. Pinalayas ko ang sariling anak kong babae. Atay. Hindi kita sinisisi, tatay. Xiaoran, sa susunod na buhay, babawi ako sa'yo. Hindi ako namatay. Bumalik ako sa 3 taon na nakalipas. Apo, bukas, sa birthday party ng katay mo, ipapahayag niya na ikaw ang magiging tagapagmana niya. Dapat kang magsumikap. Alam mo, Nabuhay muli ako. Bumalik ako sa 3 taon na nakalipas. Isang araw bago ko ipinangako na si Baiksi ang magiging tagapagmana. nakuha na, Lola. Magsumisikap palaga ako sa hinaharap. Hindi kita bibigyan. Sa nakaraang buhay, itinuring kitang kayamanan, binigay lahat ng gusto mo. Akala ko ba'y naging masama ka pala? Buti na lang at binigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Lahat ng ginawa mo sa akin at kay Xiaoran, ibabalik ko ng doble. Xiaozi, sino ang dapat mong pasalamatan? Siyempre, salamat sa iyo, tatay. Napakabait ng batang ito. Tagapagmana, huwag kang umasa. Bukas,
Si Xiaoran lang ang itatalaga kong tagapagmana. Xiaozi, pumasok ka na sa eskwelahan. Mahuhuli ka. Sage, tatay, papasok na ako sa eskwelahan. Tara na. Xiaoran. Hindi pwede, hindi pa oras para magbunyag. Ayos lang. Tinatawag lang kita, tatay. Pumasok ka na, huwag kang mahuli. Mahal, papasok lang sa eskwelahan si Xiaozi. Ganyan ba kalaki ang pag-aalala mo? Ano ba ang sinasabi mo? Si Xiaozi, ang paborito ni Nanshan. Kapag hindi sila magkasama, hindi siya mapakali. Tama ba, Nanshan? Nga, ma, tingnan natin kung paano na ang handaan. Sige, sige. Nanshan, napagod ka. Magpahinga ka rito sa bahay. Ako na ang bahala sa handaan. Sa amin na yan. Sige, ma. Mahal, mauna na kami. Ginoo, bakit po kayo nandito? Mga damit po ito ni Xiaoran. Ginoo, ako po ang nagpasya. Huwag po ninyong sisihin si Xiaoran. Ako po ang naglaban ng kanyang mga damit. Pag-uwi galing eskwela, gumagawa pa siya ng gawaing bahay. Nagluluto pa para sa pamilya. Bata pa lang siya. Ito lang ang kanyang mga damit sa mga nakaraang taon. Ginoo, buong taon, si Xiaoran. Ito lang ang kanyang mga damit, wala nang iba. Naalala ko noong nakaraang buhay, nag-aalala ako kay Xiaozi. Kaya hindi ako pumasok sa kwarto ni Xiaoran. Hindi ko alam. Wala man lang siyang jacket para sa taglamig. Bibili ako mismo ng magagandang damit para sa kanya. Ayusin mo ang kanyang kwarto. Tingnan mo kung ano ang kulang, bilhin mo. Kung kulang ang pera, gamitin mo ang card ko. Mula ngayon, ang tunay kong anak. Hindi dapat mas mahirap kasangkot. Ginoo, seryoso po ba kayo? Sa mga nakaraang taon, bulag at tanga ako, hindi makilala ang mabuti sa masama. Ngayon, mulat na ako. Ang dapat kong mahalin ay ang tunay kong anak, hindi yung sukab na ampon. Sige na, Liuma. Opo, Ginoo. Noong nakaraang buhay, si Liuma ang unang nakakilala sa tunay na ugali ni Baixi. Pero naniwala lang ako kay Baixi. At pinatalsik ko si Liuma siya lang. Ang mabait kay Xiaoran sa bahay na ito. Buti na lang ngayon. May pagkakataon akong itama ito. Ginoo, ito po lahat ay para kay Xiaoran. Marami pa sa kotse. Hay, itong tatay. Hindi alam kung ano ang gusto ng sariling anak. Damit, sapatos, pampaganda, alahas, binili ko lahat. Ginoo, magugustuhan po ni Xiaoran yan. Ay, may ayusin pa ako sa opisina. Pag uwi ni Xiaoran, ibigay mo sa kanya ito. Sige, Ginoo. Bairan, kunin mo nga tong mga bagay. Kausap ka, hindi ka sumasagot. Sage, Xiaozi. Wow, binilhan ako ni Dad para sa pagdiriwang dahil magiging tagapagmana ako ng sugro. Ang dami ng regalo. Ano ba to? Patek Philippe Narello. Ang ganda. Ay, Ginang Xiaozi, ang mga bagay na ito ay binili ni Ginoo para kay Ginang Xiaoran. Ano ang sinasabi mo? Ginang Xiaozi, ito ay galing kay Ginoo. Kalokohan. Anong posisyon ni Bairan sa bahay? Hindi mo ba alam paano siya bibilhan ni tatay ng regalo? Ginang Xiaozi, tumahimik ka. Kapatid na Xiaozi, huwag. Huwag mong saktan si Inang Liu. Bairan, tanong ko sa'yo, karapat-dapat ka bang magkaroon ng mga regalong ito? Hindi ako karapat-dapat, hindi kailanman. Ako binilhan ni tatay ng regalo. Hindi maaring para sa akin ang mga ito. Ginang Xiaoran, tumahimik ka. Sinabi ko bang magsalita ka? Bairan, tanong ko sa iyo, saan ka nang galing? Ako ay napulot mula sa tambakan ng basura. Anong amoy ng tambakang iyon? Magsalita ka. Mabaho. Mabaho. Ang isang basurang mabaho ang katawan. Karapat-dapat ba sa mga bagay na ito? Ginang Xiaozi, ang mga bagay na ito ay lahat sa inyo. Dadalhin ko ito sa kwarto mo mamaya. Ganun na lang. Bukas, ipapahayag ng tatay ko na ako ang magiging tagapagmana ng sugro at mamamahala sa buong Tsu. Anak na tunay ka man, hindi pa rin. Hindi ka karapat-dapat. Inang Liu, dalhin mo ang mga regalong ito sa kwarto ko. Opo.
O, siya nga pala, Inang Liu, huwag mong hayaang mahawakan niya ang mga gamit ko. Baka madumihan ang mga regalong binili sa akin ni tatay. Ginang Xiaoran, pag-uwi ni Gino, huwag mong sasabihin kay tatay na nagalit na naman ako, kay kapatid na Xiaozi. Masasaktan siya kapag nalaman niya. Gino, nakauwi na po kayo. Ano ang nangyari sa mukha mo? Sino ang nanakit sa'yo? Si Baiksi ba ang nanakit sa'yo? Nasaan ang mga gamit ko? Kinuhanan din ba ako ni Baiksi? Gino, totoong sinabi ko kay Ginang Xiaozi na yon ay regalo ninyo para kay Ginang Xiaoran. Pero hindi siya naniniwala. Hoy, gusto kong magreklamo. Tatay, magpapahinga na sana ako. Bakit ka pa dumating? Ilabas mo ang mga gamit. Ano? Ang mga regalong binili ko para kay Xiaoran. Bakit mo kinuha? Para kay Beiran, paano nangyari iyon? Ano ang nangyari? Nanay, Lola, sabi ni tatay, para raw kay Beiran ang mga yon. Ano, mahal, kakapulot lang ni Beiran mula sa tambakan. Ang daming masamang ugali. Bakit mo pa siya bibilhan ng regalo? Talaga naman, sapat na ang binigay nating tirahan sa kanya. Nangangahas pa siyang humingi ng regalo. Nanay, si Xiaoran ang aking tunay na anak. May problema ba kung bibili ako ng gamit para sa sariling anak ko? Si Beiran, madumi at mabaho. Bakit siya may mga magagandang bagay, Nanshan? Hindi ba't lagi mong paborito si Xiaozi? Anong nangyari ngayon? Ang regalo ay para sa may-ari nito. Dapat parusahan si Baiksi sa pagnanakaw. Tama na, huwag ka nang magsalita. Kung magalit si Xiaozi mamaya, ikaw pa ang magkapatawad, di ba? Okay lang, nanay. Sinabi ni tatay na ibalik ko ang mga gamit kay Beiran. Eh di ibabalik ko sa kanya. Kunin mo na. Talagang ibabalik ko. Hindi, bakit ko ibabalik? Ilang taon na ako sa pamilya Tsu. Ilang araw pa lang siya. Bakit niya kukunin ang gamit ko? Ulitin ko. Kinukuha mo ang gamit ni Xiaoran. Huling tanong, ibabalik mo o hindi? Huling sagot, hindi ko ibabalik. Bakit ko ibabalik? Dapat sa kanya ang mga ayaw ko na lang. Walang paraan na makuha niya ang gamit mula sa akin. CJ, mag-report na ako sa pulis. Ikaw. Malinaw na sinabi ni Nanay Liu sa'yo. Ang mga regalong yon ay para kay Xiaoran. Ang pagkuha mo pag nanakaw yon. 2 milyon ang halaga. Sapat para makulong ka ng ilang taon. Asawa, baliw ka ba? Si Xiaozi yan. Talagang ipapakulong mo siya. Xiaozi, tinatakot ka lang ng tatay mo. Paano siya magre-report laban sa paborito niyang anak? Haha, Nanshan, ano ba yan? Ganito na lang, Xiaozi, bigyan mo siya ng ilang gamit. Para matapos na. Sinabi ko na, ilabas mo lahat ng gamit ngayon din. Sige, tawagan mo ang pulis. Pakulong mo ako. Hayaan mong tawagin ka ng amoy alat na yon ng tatay. Sino ang nag-report? Talagang tumawag ka ng pulis. Akala mo ba nagbibiro lang ako? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Asawa, ano ba talaga? Maliit na bagay lang. Kailangan bang magreklamo? Pulis, malaking pagkakamali lang ito. Walang nagreklamo dito. Usapang pamilya lang ito. Pulis, ako ang nag-report. Kumusta? Pakisabi ang board ng kaso. Ninakaw niya ang mga mamahaling bagay na nakakahalaga ng 2 milyon. Ngayon, ayaw niyang ibalik. Sumama ka po sa amin. Hoy, pamilya tayong lahat. Anak niya si Xiaozi. Paano siya magsasampa ng kaso laban sa sarili niyang anak, di ba? Magkakaso ba siya sa sarili niyang anak, di ba? Hindi tumitingin ang bata sa damdamin. Dahil may nagreklamo, kailangan naming mag-imbestiga. At ang relasyon ng suspect at ng nagreklamo, hindi yon sakop ng aming konsiderasyon. Maliban na lang kung bawiin na nagreklamo ang reklamo. Honey, bawiin mo na ang reklamo. Gusto mo ba makita si Xiaozi na maaresto? Nanshan, ibinigay mo na ang mana kay Xiaozi. Bakit mo pa pinoproblema ang 2 milyong ito? Hindi pa ngayon ang tamang panahon. Para tuluyang ayusin si Baiksi. Kailangan pang maghintay hanggang bukas. Iba-iba ang usapan. Madali lang para hindi ko ituloy ang reklamo. Ibalik lang lahat ng mga bagay sa akin. Ah, Xiaozi, kunin mo ang mga bagay. Bukas, bibilhan kita ng lola. Anong gusto mo? Bibilhan kita ng lola ng kahit ano. Ah, makinig ka. Bibigyan kita ng 1 minuto kung hindi ngayong gabi. Sa presinto ka matutulog. Nasyahan ka na ba? Sir, nandito na ang mga bagay. Hindi ko na itutuloy ang reklamo. Salamat sa inyo. Sige, kontakin niyo lang kami kung may kailangan. Salamat po. Ate Liu, dalhin mo ang mga bagay na ito. Sa kwarto ni Xiaoran. Opo, amo. At Liu, sinong nag-utos sa'yo na papasukin ang pulis? Ito. Ako ang nag-utos kay Ate Liu na gawin yon. Paano mo nagawa iyon kay Xiaozi? Xiaozi.
Hoy, Boss Bai, ayon sa utos ninyo, nandito na ako sa tapat ng bahay ninyo. lumabas si Xiaoxi ngayon. Bantayan mo siya. Ano man ang gawin niya o sabihin, itala mo lahat. Sedge, Boss Bai. Xiaozi, may 1,000,000 sa card na ito. Bumili ka ng regalo sa kaarawan ng tatay mo para sumaya siya. Pinakamabait sa akin ang lola. Emi, bumili ka lang na. Mumurahing change, mga ilang pung piso. Hindi naman makikilala ng tangang iyon. Yung mga basurang binigay ko dati. Itinatago niya itong parang mahalagang kayamanan. Tanga talaga. Boss Bai, ito ang report ng investigasyon kay Betsy. Pambubuli, paninigarilyo at pag-inom ng alak, pag-utang sa loan shark, pagnanakaw. Talagang walang masamang hindi ginagawa. Bakit hindi ko ito napansin noon? Boss Bai, talagang tutuloy mo ba ang ampon mong ito? Bilang iyong tagapagmana? Si Yawang, kunin mo ang kontrata ng tagapagmana, gumawa ng bago. Gagawin kong tagapagmana ang tunay kong anak na babae. Si Bekan. Opo. Ilang taon na niloloko ni Baixi ang pamilya. Sa tulong nito, kailangang mapalayas na si Baixi. Nang tuluyan ngayon. Binabati kita, Miss Xiaozi. Magiging tagapagmana ng pamilyang Tsu at mamamahala sa Tsu Group. Si Miss Xiaozi, matalino at maganda. Napakatalino ng desisyon ni Boss Bai na piliin si Miss Xiaozi. Sobra talaga, tama ka. Kapag ikinumpara kay Miss Xiaozi, si Byron ay tanga at mahina ang utak, at palaging takot at walang kumpiyansa. Wala siyang kahit katiting na itsura ng isang mayamang dalaga. Tama ka. Anong silbi ng pagiging tunay na anak? Hindi siya makakapantay kahit sa isang hibla ng buhok. Ni Miss Xiaozi, tama ang sinabi mo. Bayran, nagsusuot ka pa ng gown, mukha kang ngang tao. Sino ang nagpabalik sa'yo? Birthday party ito ni Boss Bai. Importante rin pa Miss Xiaozi na maging tagapagmana ng pamilyang Tsu. Ikaw na galing sa tambakan. Ano ang ginagawa mo dito? Umuwi ka na. Si Papa ang nagabalik sa akin. Tumahimik ka. Ginamit ka lang ni Papa para subukan ako. Isa ka lang na hakbang sa landas ko. Ikaw na walang kwenta. Hindi mo ba talaga naisip na nakakuha ka ng pabor ni Papa? Ngayon, tingnan natin kung kanino ibibigay ni Papa ang mana. Nangahas ka pang pumunta rito para makipag-agawan sa atensyon ko. Xiaozi, hindi ko naisip na makipag-agawan sa atensyon mo. Bakit nangahas ka magsuot ng damit na binili sa'yo ni Papa? Para magyabang sa akin. Ito ang pinili ni Papa. At sinabihan niya akong isuot ito. Mga kasinungalingan mo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ang dalaga ng pamilyang Tsu. Gupitin ang damit niya. Saich, Miss Xiaozi. Bitawan ninyo ako. Huwag. Ikaw na kayamanang galing sa basurahan. Hindi karapat-dapat sa magandang damit na ito. Tigilan mo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Huwag kang kumilos. Ma, Lola, ikaw ang nagpakita ng kahihiyan. Dapat lang sa'yo yan. May regalo pa para kay tatay. Huwag mong galawin ang gamit ko. Hoy, halika rito. Halika nga, hoy. Bigay mo sa akin. Nandito yan. Ibalik mo sa akin. Ito, halika, agawin mo kung kaya mo. Ibalik mo. Hoy. Si tatay ang presidente ng Tsu Group. Isa sa mga pinakamalaking negosyante. Regalo mo lang isang sirang anting-anting. Hindi talaga mawawala ang pagiging hamak mo, mabuting babae. Ang regalo ni Xiaozi ay Rolex na nagkakahalaga ng 1,000,000. Ang anting-anting mo na yan. Baka 10 piso lang ang halaga. Ito ay tahi-tahi kong ginawa. Walang perang makakabili nito. Wala kang pera. Nagkapanggap ka pang mabuting anak. Panggap ka pa. Ito ang regalo ko para kay tatay. Hinampas mo ako. Lumalaban ka na. Ako lang ang magiging tagapagmana ng pamilya Tsu. Ikaw, mahal ko. Dapat lang na gumapang sa aking paanan magpakailanman. Sino ang nagsabing ikaw ang tagapagmana? Si Auran, okay ka lang ba? Tatay, ito ang handog ko sa iyong kaawan. Pinakabagong modelo ng Rolex. Maligayang kaarawan. Tatay, pagpasok pa lang ni Bayran. Sinabi niyang ampul lang ako at hindi karapat-dapat narito. Hindi ko yun sinabi. Sabi pa niya, kinuha ko ang pwesto niya bilang dalagita ng pamilya Tsu. Gusto niya akong paalisin. Lagi niya akong inaapi. Nagdepensa lang ako kaya ako nakipag-away. Tama yan. Totoo yan. Lahat kami ay makakapagpatunay. Ang pagsabing si Xiaozi ay ampon.
at pagpapaalis sa kanya. Hindi ka lang man masasabi ni Boss Bay yan. Emi, tapos na si Bayran. Talaga naman. Noong isang taon, may nagsabi ng mali. Pinatanggal agad siya ni Boss Bay. May mali ba sa sinabi ni Xiaoran? Ano? Xiaoxi, ampon ka talaga. Ang tunay na dalagitan ng pamilya Xu ay si Xiaoran. Ano, bawal bang magsabi ng totoo? Tatay, ano ang sinasabi mo? Mahal, kahit gusto mong subukin si Xiaozi, hindi mo dapat sabihin ang mga napakasakit na salitang yan. Subukin. Wala akong oras sa mga walang kwentang usapan. Narito ako ngayon para ipahayag kung sino ang magmamana ng aking ari-arian. Xiaozi, ang tatay mo, matalas lang ang dila pero mabait ang puso. Binigay niya ang lahat ng pinakamabuti sa iyo. Siyempre, may isa pa siyang anak na babae. Ayaw niyang mapahiya sa iba. Nagkapakitang gilas lang siya. Ahahaha. Congratulations, Miss Xiaozi. Sana po'y patuloy ninyo akong gabayan, Miss Xiaozi. Sana'y tuloy-tuloy ang ating pagsasamahan. Inihahayag ko ang tagapagmana ng aking ari-arian. Ang aking tunay na anak na babae, si Bayran. Anong nangyayari? Ano ba ang ibig sabihin nito? Baisi, ano ba talaga ang nangyari? Papa, ano ba ang sinasabi mo? Paano mo ibibigay ang karapatan sa pagmamana? Kay Bayran, hindi ako sang-ayon. Ang desisyon ko, hindi mo pwedeng pag-agawan. Mahal, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Dati na pagkasunduan na natin. Ano si ibigay ang karapatan sa pagmamana? Bakit bigla kang nagbago ng isip? Mahal, dahil si Xiaoxi ay isang impostor. May ebidensya ako rito. Hindi ako sang-ayon. Si Xiaozi ay lumaki sa pamilya nating Su. Ako ang nag-alaga sa kanya. Siya ang tunay kong apo. Ang karapatan sa pagmamana, dapat kay Xiaozi. Xiaozi, sa'yo talaga ang karapatan sa pagmamana. Walang makakaagaw nito. Ikaw at ang nanay mo, palagi kaming nasa tabi mo. Hija, tingnan mo ang asawa mo. Ano ba ang ginawa mo kay Xiaozi? Mahal, huwag mong kalimutan, ikaw lang ay pumasok sa pamilyang Su. Ang Su Group, pangalan pa rin namin ito. Ako at ang nanay ko, may boses pa rin kami sa pagmamana ng Su Group. Hindi ako sang-ayon na ibigay mo ang karapatan kay Bayran. Dapat alam niyong mabuti ang Xu Group ay. Simula sa wala, kung wala ako, ang Xu Group ay maliit na negosyo na walang opisina. Kaya ang aking ari-arian, ako ang may pasya. Kailan ka naging ganyan ka walang modo? Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Halika, Xiaoran. Pirmahan mo ang dokumentong ito. At ikaw na ang legal kong tagapagmana. Anong nangyayari? Lola, tingnan mo siya. Huwag kang matakot, nandito ang papa mo. Hindi pwed. Ako lang ang dapat na tagapagmana. Hindi ko papayagan na ibigay mo ang karapatan kay Bayran na impostor. Papa, ayos ka lang ba? Ayos lang. Dahil sa sinabi mong iyon, imposibleng ilipat ko sa iyo ang aking ari-arian. Napunas na ang dokumento ng pagmamana. Wala nang saysay ang sinasabi mo. Ngayon, Sirahin mo, may original na kopya ako dyan. Gusto mo bang gumawa ako ng daan-daang kopya para masira-sira mo ng mabuti? Baynanshan, ano bang nangyayari sa'yo? Ano ba talaga ang kasalanan ni Xiaozi? Bakit mo siya ginaganito? Alam mo ba ang ginagawa mo? Sa sobrang pagkasakit mo sa puso ni Xiaozi, sa buong buhay niya, hindi ka niya patatawarin. Ngayon din, humingi ka ng tawad kay Xiaozi. Itakda muli si Xiaozi bilang tagapagmana. Kailangan bang gawin mo ito ng ganito? Boss Bay, si Miss Xiaozi ay mabait ang ugali, maunawain at masipag. Kung siya ang ibibigay mo ng pagmamana, tiyak na iangat pa niya ang ating Tsugru. Tama, tama. Sa kabilang banda, si Bayran. Galing siya sa basurahan, tulad ng mga taong nasa ilalim. Puro masamang ugali. Kung siya ang pagmamana mo, sa loob ng ilang panahon, siguradong magbabangkarot ang kumpanya. Dahil kayo, nalinlang kayo sa loob ng maraming taon. Hindi nakikita ang tunay niyang mukha. Malinaw kong sinasabi sa inyo. Mas magaling si Bayran ng milyon-milyong beses kaysa kay Baixi. Baynanshan, ano bang pagkapanggap na amnesia yan? Yung pagsasabi na masama si Bayran, ikaw mismo ang nagsabi noon. Mali ako noon. Kaya ngayon, gusto kong bumawi kay Bayran. Ikaw. Tama na, hindi na kailangan magsalita pa. Desisyon ko na ito. Baixi, malinaw na alam mo. Ang pagpirma sa dokumentong ito ay para sa proseso lang. Ngayon, si Bayran na ang legal kong tagapagmana. At huwag kang umasa na makakakuha ka ng kahit isang kusing mula sa akin. Baisi, sinungaling ka. Nangako ka sa akin noon na makakamit ko ang pagmamana. Ano ba talaga ang nangyayari? Baynanshan, lalaki nga lang salita. Sasabihin ko sa'yo, lahat ng Su family ay dapat akin lamang. Ang kayamanan ng Su family, dapat ako lang, si Baisi, si Miss Xiaozi. Bakit niya minumura si Boss Bay? Ang galing, di ba? Kung hindi siya inampon ni Boss Bay, paano siya naging dalaga sa loob ng maraming taon? Walang utang na loob, minumura pa si Boss Bay. Napakasama naman yan. Hahaha. Ano ang pinaggatawa mo? Lalaki ka, anong pinaggatawa mo? Narinig niyo ba lahat ang sinabi niya kanina? Inalagaan ko siya sa loob ng mahigit 10 taon, binigyan ng magandang buhay. Binigyan ng lahat ng gusto niya at kahit para sa pagmamahal sa kanya. Itinapon ko ang sarili kong dignidad. Hindi ko hinihiling na magpasalamat siya. Pero kahit man lang, dapat may respeto ka sa akin. Kung ganoon na lang ang tingin mo sa akin, napakasama.
Bakit ko pa ibibigay sa'yo ang aking ari-arian? Walang utang na loob. Miss Jiaozi, paano mo nasabi ang ganyang salita? Wala akong ginawa. Wala. Hindi ganyan. Xiaozi, huwag kang matakot. Nandito ang lola mo. Ay Xiaozi, nakakapagsalita na napakasamang salita. Lahat yan, ikaw ang nagtula. Malaki talaga ang galit ng batang to. Kung hindi mo siya ginagalit ng ganyan, magiging ganyan ba siya ka-emosyonal? Bata lang, nag-init lang ang ulo. Bakit mo pa kailangang gawing malaki? Totoo naman, si Miss Xiaozi ay bata pa lang. Nag-init lang ang ulo niya. Hindi niya nakontrol ang emosyon. Ganoon ba? Tatay, nagbitaw lang ako ng ilang masasakit na salita. Bakit mo ako ginaganyan? Tama. Bakit ka nagsasalita na napakasasakit sa bata? Paano kung magkaroon siya ng trauma? Mabait naman palagi si Xiaozi. Para lang hindi mo siya bigyan ng mana. Ginagalit mo siya ng ganyan. Sobra na ang ginawa mo ngayon. Sige, ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng tao si Baixi. Anong klaseng tao si Baixi? Baixi, anong masasabi mo pa? Ako. Nanay, binigyan mo siya ng 1 milyon para bumili ng regalo. 20 piso lang ang ginastos niya ang natira. 79,980 piso. Ipinasok niya sa sarili niyang bulsa. Sa murang edad, marunong lang magpalit at magsarili. Ito ba ang sinasabi niyong mabait na bata? Ito ba ang sinasabi niyong mabait na bata? Sinusundan mo ako. Sinasadya mo. Dahil alam kong ganyan kang tao. Kaya naghanap ako ng ebidensya. Ikaw, Beinanshan. Pera ko yan para kay Xiaozi. Kung ano ang bibilhin niya, kalayaan niya yon. Ang natira ay pambili ko sa kanya. Anong problema mo? Mura man ang relong ito, galing sa puso niya yon. Huwag kang magmalaki. Lola, tingnan mo, tingnan mo. Ano ang ginawa mo sa bata? Nanay, hanggang kailan mo siya ipagtatanggol? Si Xiaozi ang buhay ko. Hindi ko hahayaang saktan siya ng sinuman. Dumaan ka. Huwag mong palampasin. Lahat 20. Lahat ba 20? Lahat 20. Pumili ka lang. Ang boses na to, parang pamilyar. Parang boses ni Miss Xiaozi. Ito na lang. Ay, ginto-plated na fake 2. Hindi halata sa ordinaryong tao. Nandito na. Si Miss Xiaozi ay bumili. Ang peking relo na 20 piso lang. Hindi ba't sinabi mong 1 milyong piso? Ang pinakabagong modelo. Hindi ako. Hindi ito akin. Iyan talaga si Miss Jiaozi. Sige na, hindi mo naman kailangan ang bagay na yon na 1 milyon. Kalimutan na natin ito. CJ, ipapakita ko sa inyo ang tunay niyang mukha. Kuya Ang, kailangan mo akong iligtas. Pareho tayong nasa parehong bangka. Kung hindi ako maging tagapagmana, ang perang inuna mo para sa akin, ay hindi mo na mababawi. Kung nakuhanan niya ako sa pagbili ng relo, tiyak may iba pa siyang nakunan. Kailangan mo akong tulungan. Paano kita tutulungan? Hindi naman pwedeng. Hapin natin siya sa harap ng maraming tao, o itali siya. At ikaw, tanga ka talaga. May sumusunod sa'yo, hindi mo pa alam. Kuya Ang, kailangan mo akong tulungan. Kung hindi, talagang wala na ako. Problema mo yan. Ikaw ang bahala. Alam mo ang kapalit kung hindi ka magbabayad. Umalis ka na. Kuya Ang, bukas ibibigay sa akin ni Papa ang karapatan sa pagmamana ng Sugru. Sa oras na yon, palalayasin ko ang mag-amang iyon sa pamilya Tsu. Kuya Ang, ayusin mo na lang. Gusto kong putulin ang kanilang mga paa at kamay. Hahaha, huwag kang mag-alala. Sa oras na iyon, ako na ang bahala. Yemem. Kaya pala kinansela ni Boss Bay ang karapatan sa pagmamana ni Baisi. Hindi ko akalain na ganito kasama si Baisi. Totiu, sino ang mag-aakala? Hindi pa ako nakakita ng taong ganito kasama. Wala. Hindi ito akin. Kahit na nagkamali man si Xiaozi, pwedeng pag-usapan ng pribado. Bakit kailangan sa harap ng maraming tao? Tama. Gusto kong makita ng lahat. Ang tunay niyang mukha. Ikaw. Ito ang lahat ng ebidensya ng masamang ugali. At kasamaan ni Baixi. Tingnan niyong mabuti ni Mama. Ito pa ba ang mabait na anak na inyong iniisip? Xiaozi. Ikaw ang gumawa nito. Wala ako. Wala. Hindi ito akin. Ginagawa mo nakikita ng langit. Matibay ang ebidensya, hindi ka makakapagtanggi. Beinanshan. Bakit mo ako ginaganito? Sinira mo na ang buhay ko. Bakit? Para hindi ka na makapaminsala at magdulot ng kapahamakan sa pamilya sa hinaharap. Para sa isang tahimik at mataas na kinabukasan para sa akin at kay Xiaoran. Para mawala ang masamang elemento sa pamilya Tsu. Beinanshan, ikaw na magandang lalaki. Ang sampal na ito sa iyong pagiging walang utang na loob paghamak sa nagkawangi sa iyo. Ang sampal na ito sa iyong masamang hangarin pag-agaw sa hindiyo. Pagkain sa aking huling ari-arian.
Ang sampal na ito sa iyong kasuklam-suklam na pagkilos, walang pumipiling paraan. Pagpatay ng buhay. Tama na. Si Aoran, huwag kang matakot, ayos lang. Papa, ito ang igalo ko sa iyong kaawan, pero nasira ito. Aumanhin. Si Aoran, ito ang pinakamagandang regalong natanggap ni Papa. At ito rin ang pinakamahalagang regalong natanggap ko sa buong buhay ko. Maligayang kaarawan, Papa. Si Aoran, sa nakaraang buhay, nagkulang ako sa iyo bilang iyong ama. Sa buhay na ito, buti na lang at may panahon pa akong bumawi. Bainansyan, kahit ano pa ang mangyari, hindi ka dapat nananakit. Tingnan ninyo, ang taong tulad niyang laging nagsisinungaling, gumagawa ng gulo. Nagpapahamak ng iba para sa sariling kapakinabangan, dapat ko siyang sampalin. Bainansyan, kahit papaano. Arawan mo ito, huwag ka sanang magulo. Huwag kang magulo, sulili, bingi ka ba o bulag? Baiksi, huwag mo nang sabihin. Ano man ang ginawa ni Xiaozi, nananatili siyang anak ko. Sulili, ano ba ang nangyayari sa'yo? Nandiyan na ang katotohanan sa harap mo, hindi mo ba nakita? Kailangan pa bang masira ang pamilya natin dahil sa kanya bago mo makita ang kanyang tunay na mukha? Iyan naman, hindi ako naniniwala na gagawin yon ni Xiaozi. Kahit na ginawa niya yon, malaki ang pamilya at negosyo namin. Kayang-kaya ko siyang protektahan. Malaki ang pamilya at negosyo. Ang pagunlad ng pamilyang sumayon. Sino ba ang pinag-utangan mo, wala kang kamalay-malay? Dugo ko ang sinisipsip niya, syempre wala kang pakialam. Ano ang gusto mong gawin? Maraming kasalanan si Baiksi, hindi maisa-isa. Kahit napatawarin ko siya, parurusahan siya ng batas. Impossible. Hindi ako sang-ayon. Nanay, Lola, hindi ako papasok. Masisira ang buhay ko. Nanshan, Xiaozi ang anak mong pinalaki mo ng personal mula pagkabata. Paano mo matitiis na ipakulong siya? Tama. Bei, itong si Xiaozi. Pinalaki sa piling mo, napakalalim ang pagsasamahan ninyo. Bigyan mo na lang siya ng isa pang pagkakataon. Naniniwala akong hindi sinasadya ni Jianji, Xiaozi. Tiyak na magbabago siya. Si Xiaozi, 18 taon na siya sa tabi ko. Hindi ko hayaang saktan siya ng sinuman. Makinig ka sa akin. Sa pagkakataong ito, hayaan mo na. Haan mo na. Hayaan mo na. Impossible. Ngayon, si Baiksi ay dapat agad-agad na lumaya sa pamilya Tsu. Bainanshan, hindi ka pa ba tapos? Huwag mong isipin na dahil may naitulong ka sa pamilya Tsu, maaari ka nang magmalaki. Sabihin ko sa'yo, isa ka lamang dayuhan sa aming pamilya Tsu. Gusto mong paalisin ang aking tunay na apo. Ang tunay na anak ng aking anak, wala kang pag-asa. Tunay na anak. Bainanshan, kailan ka naging bingi? Hindi mo maintindihan ang sinasabi ng tao. Ulitin ko, si Xiaozi ay ang tunay na anak ng aking anak. Ikaw ang dapat umalis. Atay, Sulili. Ano ang nangyayari? ay sa ngayon, hindi na ako magkukunwari. Maglalahad na ako ng totoo. Tama ang sinabi ng nanay ko, Xiaozi ay ang aking tunay na anak. Dati, plano ko na. Hayaan kang maging isang tahimik na manugang sa buong buhay mo. Pero hindi, nagpakita ka ng kapalaluan, gustong paalisin ang anak ko. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino ang may hawak ng kapangyarihan sa pamilya Tsu. Nanay, tunay kang ang nanay ko. Xiaozi, mula ngayon, hindi ka na pahihirapan ng nanay mo. Hahaha, hindi ko akalain. Hindi ko akalain. Kaya pala kayo nagtatanggol kay Baiksi. Siya ang iyong tunay na apo. Ang iyong tunay na anak. Sa loob ng maraming taon, nagsumikap ako para sa pamilya Tsu. Ginawa kong isang publicly listed company ang Tsu Group. At kayo, Kalokohan. Kung wala ang Tsu Group na nagbigay sa iyo ng plataforma, isang ordinaryong lalaki ka lamang, huwag mong isipin na dahil sa ilang tagumpay, ay maaari ka ng magyabang. Gusto mong paalisin ang aming si Xiaozi. Mas malamang na ikaw at si Bayran ang dapat umalis. Si Xiaozi ay magpakailanman ang dakilang dalaga ng pamilya Tsu. Ano man ang gusto niyang gawin, susuportahan namin siya. si Xiaoran ay ang iyong tunay na apo. Ang iyong tunay na anak din. Bainanshan, makinig kang mabuti. Hindi kita minahal. Ako, si Tsulili. Isang lalaki lamang ang minahal sa buong buhay ko. Ang ama ni Xiaozi. Ang anak natin. Paano ko siya ipagkakait? Noon, kung hindi dahil sa pagiging magaling at napakipakinabang mo, hindi ko talaga pakakasalan. Ang lalaking sinasabi mo, si Tayanyo ba yun? Unang pag-ibig mo. Hindi ko inakala na noong 18 taon na ang nakalipas, siya ay namatay sa cancer. At meron pa pala kayong anak na babae. Tama, siya ang lalaking pinakamahal ko. Kaya nga, ang anak naming babae, natural na dapat dito sa akin. Sakto pa, nawala at ninakaw yung maliit na yun. Binigyan ako nito ng pagkakataon. Dati, akala ko rin kayo ay na linlang ni Baiksi. Pero pala, para lang ibalik siya, gumawa kayo ng magandang palabas. Palagi niyo akong pinagkakitaan. Ito ang kasunduan ng paghihiwalay ninyo ng anak ko. Matagal ko nang inihanda ito. Isinasaalang-alang ko na nitong mga nakaraang taon. Palagi mong pinapaboran si Xiaozi namin. Kaya hindi ko ipinakita. Hindi ko inasahan na bigla kang parang
nagkamali ng iniinom, pinalayas si Chaozi namin. Kung ganun, huwag kang magtaka kung hindi na ako magpapakumbaba. Lahat ng ari-arian mo, matagal ko nang inilipat. Kung maayos ka lang, at ibinigay mo ang karapatan sa pagmamana kay Chaozi, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Pero ikaw, gusto mo ng gulo. Karapat dapat ka. Ano? Pirmahan mo ang mga ulat sa pananalapi ng pamilya. Ito. Palang, si Bai pala ang tagalabas. Kaya, anong karapatan mo para paalisin si Genji, Chaozi? Ang yaman at karangalan mo, galing sa pamilya Tsu. Dapat kang magpasalamat. Hahaha, magpasalamat. Huwag mong kalimutan noong kayo. Pamilya Tsu, malapit ng mabangkarote ako. Huwag kang magmalaki. Hindi mo ba naiisip? Kung kanino ang orihinal na kumpanya, akala mo may kakayahan ka, kaya pinapamahalaan ka sa mga bagay-bagay sa pamilya. Ngayon, ang Tsu Group ay nasa maayos na kalagayan na. Hindi na kailangan ang tulong mo. Ang laki ng panloloko ninyo sa akin. Ang laki. Buong puso akong naglingkod sa Tsu Group. At ang kapalit ay kahiyan at pagtataksil. Gusto mong hiwalayan? Nais ko yan. Atay, Huwag kang mag-alala, si Auran. Kahit wala na tayo sa pamilya Tsu, hindi tayo magugutom, tayong mag-ama. Bainanshan, pag-isipan mong mabuti. Bagaman ikaw ang presidente ng Tsu Group, wala kang anumang bahagi, pamamahala lang ang meron ka. Kung talagang hihiwalayan mo si Lily, alis kang nga lang dala kung gusto mong magdemanda. Buong legal department ng Tsu Group, handang sumalubong. Huwag kang mag-alala, hindi ko kailangan ang maruming pera ng pamilya Tsu kahit piso. Bainanshan, huli ko. Bigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Basta ikaw mismo ang magpapalayas kay Bayran. Mananatili ka pa rin mabuting manugang ng pamilya Tsu. Ang magiging presidente ng Tsu Group. Ang babaho naman ng pamilya ninyo. Gusto ninyong gamitin ang kayamanan para putulin ang ugnayan ko at ng anak ko. Sa ganitong pamilya, isang segundo ay hindi na ako makakatiis. Masamang tao talaga siya. Sa bandang huli, gusto niya naman ang pamilya. Bainanshan, ikaw na walang kwentang lalaki. Sinabihan mo pa akong maganda. Umalis ka na sa harap ko. Tara na, si Auran. Hala, umalis nga. Hahaha. Ay, Xiaozi. Naisahan din natin ang dalawang iyan. Huwag kang mag-alala, mula ngayon, wala nang mang-aapi sa iyo. Manatili ka na lang dito at magsama-sama tayong masaya. Sage po, Lola, Xiaozi, noong araw. Sana'y patawarin mo ako. Simula ngayon, ikaw na ang tunay na heres ng Tsu Group. Inay, Lola, pangako ko, magiging mabuting apo at anak ako. Mabuti. Tara, tamang-tama ang pag-alis ni Bainanshan. Ipagdiwang natin ito, Miss Xiaozi. Sa mga susunod na araw, sana'y tulungan mo ako. Tay, salamat sa pagpili sa akin. Anak, sinabi ko na hindi na tayo maghihiwalay. Paano naman kayo ni Inay? Ano ang plano mo pagkatapos makipaghiwalay kay Tsulili? Lagi na lang nila akong niloloko. Ang shares ko sa Tsu Group, nailipat na nila. Sa mga nakaraang taon, abala ako sa trabaho. Kaya hindi ko napansin. Okay lang. Humanap muna tayo ng matitirhan. Mag-iisip ako ng paraan. Nanshan, Ailey, nahanap din kita. Alam mo ba, kung hindi dahil sa tulong mo noon, hindi ako magiging bagong milyonaryo. ikaw pala ang tinutukoy sa balita. Nalaman ko na ang nangyari sa handaan sa bahay ng Tsu. Okay ka lang ba? Hindi mabuting tao si Tsulili. Mabuti na lang nakipaghiwalay ka sa kanya. Kaya ngayon, maaari bang bigyan mo ako ng pagkakataon? Ikaw at si Xiaoran. Ako na ang bahala sa inyo. Sa totoo lang, sa loob ng mahabang panahon, nasa puso kita. Noon, bulag ako, nagkamali ng napili. Itong mga nakaraang taon, para kay Sulili at Baitsi, napakaraming pinagdaanan. Talagang hindi sulit. Kung maibabalik lang ang panahon, Huli na, pero may pag-asa pa. huwag kang masyadong ma-excite. Paano ako hindi ma-excite? Ang tagal kitang hinintay, ayaw na kitang palampasin. Ailey, ang dami naming pinagdaanan ni Xiaoran ngayon. Sobrang bigat, pahinga muna ako sandali. Pag-iisipan ko ng mabuti, sige. Pasensya na, biglaan at minadali ko. Pasensya na, Xiaoran, pwede ba ito? Dumaan muna kayo sa bahay para makapag-ayos.
Usap tayo sa atin mamaya. Mas mabuti na sa hotel muna kami ni Xiaoran. Sige, aayusin ko kayo sa Hotel ng Ailey International. Para kampante ako, pwede ba? CJ, Magpahinga muna kayo, tawagan nyo lang ako kung may kailangan. salamat Ailey. Walang anuman, ang Xu ang may problema. Hindi nila alam ang nawala sa kanila, Nanshan. Kahit hindi mo tanggapin ang proposal ko. Ang posisyon sa Ailey International naka-reserve sa'yo. Mamaya na lang, akyat na kami. Salamat, Tita Ailey. Magpahinga kayo ng maayos. Kasalanan ko, minadali ko, hindi handa. Siyempre, hindi ka papayag ganito. Xiao, ayusin mo ang lahat. Sa mas magandang okasyon, ipapahayag ko ang nararamdaman ko kay Nanshan. Bye. Marami akong binili mong bagong damit, bakit hindi mo sinusuot? Pa, nanghihinayang ako. Anong nanghinayang? Hindi na kita pahihirapan. Muli pa. Habang may kinakain si Bainan Shan, hindi kita pababayaang magutom. Hindi ka naniniwala sa akin. Naniniwala ako, pa. Talagang naniniwala. Tara na. Bainanshan, alam ko na. Ang kapal ng mukha mo, sinusundan mo kami. Sasabihin ko sa'yo, si Mama at Lola, hinding-hindi kanila patatawarin. Sinong nagsabing sinusundan kita? Nagbubukas ng negosyo ang hotel. Pwede naman pumasok lahat. Bainanshan, umalis kang walang dala. Walang nakuha mula sa Tsu. Matapang ka pa ring mag-consume sa 7-star hotel ng Ailey. Sa tingin ko, hindi niya matanggap ang buhay niya dati sa Tsu family. Bilang isang mayaman, pumunta siya rito para magpanggap. Hiwalay na kami ni Tsulili. Wala na akong kinalaman sa Xu family. Saan kami pupunta ni Bayran? Kailangan pa bang ipaliwanag sa'yo? Iemi, matigas pa ang bibig mo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magtatagal. Sa huli, magiging security guard ka lang sa restaurant, magtatrabaho sa construction. Hiwalay ka na sa Tsu family. Sino pa ang kikilala sa'yo bilang company president? Panaginip mo lang yan. Ay, ako naman. Dahil sa relasyon nating mag-asawa, kahit wala tayong pagmamahalan, kung hindi na kayo mabuhay ni Bayran, pwedeng humingi ng tulong sa Tsu family. Mabait kaming tao. Bibigyan pa rin namin kayo ng ilang libo o daan. Hindi naman kayo magugutom. Bulag lang ako noon, bakit hindi ko nakita? Ang katapangan mo. Kaya pala. Si Baiksi, napakasama niya, ngayon ko lang nalaman. Namana niya sa nanay niya. Kalokohan. Anak din naman ni Mama si Bayran, di ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ngayon, kausap mo, ang chairman ng Tsu Group, ang eldest daughter ng Tsu family, at ako, ang matriarch ng Tsu family. Sulili, ano ba ang nagawa mo sa mga taong ito? Lahat ng negosyo ng Tsu family, ako ang gumagawa. Lahat ng client ng Tsu family, ako ang kumakausap. Ikaw, wala ka namang ginagawa. Kung wala ako, babagsak ang Tsu family, hintayin natin. Bainanshan, sino ka ba? Yung negosyo ng kumpanya, madali lang yan para kay Mama. Kayang-kaya niya, at nandito naman ako. Matalino ako, tutulungan ko si Mama, siguradong. Lalago ang kumpanya. Si Xiaotzi namin. Matalino, mabait, at magaling, hindi tulad ng iba. Kumakain sa Tsu family, tapos gustong mangibabaw. Tara na, Xiaotzi. CJ, tingnan natin kung hanggang kailan kayo magtatagal. Tumigil ka. Chairman Tsu, matagal kang nag-cheat, may anak sa labas. Ngayon, kakadivorce mo lang, pinalayas mo pa. Ang asawa at anak mo, anong problema mo pa? Ayokong makipag-away, gusto ko lang sabihin. Na-freeze na ang bank card at credit card mo. Hindi ka na makakagastos ng kahit piso. Ano? Handa na ang lahat, Ailey. Tingnan mo, kamusta ang suot ko? Ang galing. Talaga? Ang lahat, Bakit uli ka ko akin? Nanshan, Ano? Natatakot ka na ngayon? Ang mga bank account mo ay binuksan sa pamamagitan ng Tsu Group. Kung gusto naming i-freeze ang mga yon. 1 kilos lang ng daliri. Tapos ang yabang mo pa, sinabi mo, di mo gagamitin ang kahit piso ng pamilya Tsu. Kamusta? Nag-aalala ka na ngayon? Hahaha. Walang hiya. Iyon ay sahod at bonus ko. Sa Tsu Group sa loob ng maraming taon. Karapatan kong makuha yon. Anong kinalaman ng pamilya Tsu? Anong karapatan ninyo? Dahil malaki at makapangyarihan ang pamilya Tsu. Sa lungsod ng bundok, kilala kami bilang mayamang pamilya. Gusto naming gawin ang gusto namin. Kung may lakas ka, magsumbong ka sa amin. Nga pala,
May buong team kami ng mga abogado. Hihilahin namin kayo ng 10 o 8 taon hanggang mamatay kayo sa paghihintay. Matalino talaga ang aming Xiaozi. Nagbigay ng napakagandang ideya. Nasaan na ang tapang mo kanina? Natatakot ka na ngayon, di ba? Bai Nanshan, kung lumuhod ka ngayon at makiusap, maaari kaming maging mahabagin. Bibigyan namin kayo ng 250 bawat isa. At least, hindi kayo magugutom ngayong araw. Hahaha. Ang buong pamilya ninyo ay magdurusa. Mas mabuti pang intindihin mo ang sarili mo ngayon. Simula ngayon, baka sakali ka na matulog. Isang matandang lalaking pinalayas. Sino pa ang kukuha sa'yo maliban sa nanay ko? Sino ang nagsabing walang kumukuha kay Nanshan? Ailey, Nanshan, ayos lang. Nandito lang ako para sa'yo. Walang sinuman ang makakaapi sa lalaking gusto ko. Dala ni Ailey ang 100 kilo ng ginto, 80 milyong cash at 0 bilyong SEK. 50% na pag-ari sa Ailey International at ang posisyon bilang presidente ng Ailey International para mag-propose kay G. Bai Nanshan. Paano ito nangyari? Si Bai Nanshan ay isang empleyado lamang, isang katulong para sa pamilya Tsu. Paano niya nakilala ang isang taong kaya maglabas ng ganito kalaking halaga? Sino ka ba? Hindi mo karapat-dapat malaman ang aking pagkatao. Alam ko na, ikaw yung artista na inupahan na matandang lalaking ito. Mga prop lang yan, lahat plastic. Huwag mo akong hawakan, marunong din akong umarte. Hihiga na ako, ang galing umarte, Bai Nanshan. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Sumunod ka sa amin sa buong daan, nag-upa pa ng mga extras, nagpanggap pa sa harap namin. Para lang magkaroon ng mukha, Bai Nanshan. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Matanda ka na, gumagawa ka pa ng ganitong drama. Akala mo ba, kapag may ibang babae, magsiselos ako? Tapos hihilingin kong umuwi ka. Sasabihin ko sa'yo, panaginip lang yan. Bai Nanshan, ikaw ay palaging asong pinatalsik ng pamilya namin, ang Tsu. Tandaan ninyo ang sinabi ninyo. Pagsisisihan ninyo ito habang buhay. Magkano binayad sa'yo ng lalaking ito? Doblehin ko. Tapos, gumapang ka at tumahol na parang aso. Huwag ninyong bastusin si GNG. Ailey, umpisahan na ang palabas. Ang tiyaga ninyong mga artista. Hahaha, anak. Huwag mo nang kausapin. Nakakaabala sa mood ni Xiaozi. Paalisin na lang sila. Hoy, Manager Zhang. May mga tao sa inyong Luxiang Hotel na nanggugulo. Aksyonan mo ba ito? Ang pamilya namin, ang Tsu, ay malaking kliyente ng Luxiang Hotel. Dapat sundin ng manager ng Luxiang Hotel ang utos ng nanay ko. Talaga? Sige, hintayin natin. Sino ang nag-away sa aking Luxiang Hotel? Manager Zhang, siya yun. GNG, Ailey. Manager Zhang, bakit mo siya tinatawag na GNG? Ailey, artista lang naman siya, di ba? Tumahimik ka. Siya ang may-ari ng Luxiang Hotel. Chairman ng Ailey International. Mukhang kayo ang mga artista. Mga kontrabida, nagwawala sa Ailey International. Chairman ng Ailey International. Hindi ba si Ailey ang pinakamayaman sa bansa? Paano siya? Impossible. Talagang impossible. Paano nangyaring si Ailey ay kasama ng ganitong matandang lalaki? Manager Zhang, nagkakamali ka ba? Ang lalaking ito, asawa siya ng anak namin na pumirma sa amin. Kaka-divorce lang sa anak ko. Pinalayas na namin siya. Paano niya makikilala si GNG, Ailey? Mga walang utak. Ano? Nagmumura ka sa amin. Kayo lang naman mga artista sa short video. Nagpapakita pa kayo sa nanay ko. Pagsisisihan ninyo ito. Ikaw, Tama na ba ang pag-uusap sa mga bobo na yan? Nanshan, ang iingay nila. Gusto mo bang paalisin sila? Ano ka ba? Ako'y isang bossy na babaeng si... Papaalisin mo pa kami. ayaw ko nang makita sila. tawagin ang mga tauhan. Simula ngayon, lahat ng pamilya Tsu ay ipagbabawal sa Luxiang Hotel. Huwag silang papasukin. Sa lahat ng Luxiang Hotel sa buong mundo, kahit isang hakbang. Dalhin na silang lahat. Ano to? Nanshan, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Ailey, sobra akong nagpapasalamat sa pagtulong mo pero ang mga bagay na to, hindi ko talaga kayang tanggapin. Pakikuha muna nila. Medyo nakakapagod rin yung hawakan ng matagal. Nanshan, ito ang tunay kong pagpapakita ng pagiging tapat. Okay, kahit hindi mo tanggapin ang pagpapakasal ko.
Pero noon, kung hindi mo ako pinayuhan at tinulungan sa negosyo, baka wala ako ngayon. Sa damdamin at sa dahilan, ang Ailey International. Kalahati ay sa iyo, nararapat lang sa iyo. Ailey, alam kong responsableng babae ka. At marunong tumanaw ng utang na loob. Pero bigla-bigla mo lang binigay sa akin ang napakaraming bagay. Paano ko ito maintindihan? At saka, ako at si Xiaoran, wala pa kaming sariling tahanan. Parang mga asong walang amo. Pasensya na, hindi ko naisip ng maayos. Ano sa tingin mo, okay ba to? Ikaw at si Xiaoran, tumira muna kayo rito. Ang tungkol sa atin, pag-usapan na lang natin mamaya. Ikaw naman. Sige na nga. Xiaoran, noong huling kita natin, wala akong handa, tita. Mahilig ang mga batang babae sa mga bag. Itong channel na White Crocodile Bag. Binilhan kita ng isa, 8 lang sa buong mundo. Sana magustuhan mo. Ibinibigay ko sa'yo bilang opisyal na regalo sa ating unang pagkikita. Hindi, sobrang mahal nito. Nanshan, ang mga binigay ko sa iyo. Pwede mong tanggihan, pero ito ay pagmamahal ko sa bata. Huwag mo nang tanggihan. Nagustuhan mo ba? Kunin mo na. Salamat, Kia Ailey. Mabuti naman kung nagustuhan mo. Nanshan, malapit na rin ang tanghalian. Kain na lang tayong 3 ng magkasama. Boss Ailey, ayusin ko na po. Ano ba yan? Talagang si Ailey nga ba yun? Ang pinakamayamang tao sa buong bansa. Bakit siya kasama ni Bei Nanshan? Impossible. Artista lang yan na inarkila ni Bei Nanshan. Si Manager Zhang. Bakit siya nakikinig sa kanila? Nanay, lola, isipin niyo, dati. Sa pangangasiwa niya, kay Bei Nanshan. Lahat ng bagay sa pamilya Tzu, dumadaan sa kanya. Kaya ang manager ng roadside hotel, si Bei Nanshan lang ang kilala. Ginamit nila ang pangalan ng pamilya natin para makipagsabuatan sa manager. Nagkunsabahan na sila. Yan talaga ang nangyari. Matalino talaga ang aming Xiaozi. Ang nanay ni Bei Nanshan. Yung mahiyap kong lola, birthday niya ngayon, di ba? Akadibosyo lang ni nanay kay Bei Nanshan. Kaya hindi pa alam ng karamihan sa pamilya nila. Pumunta tayo sa handaan at maggulo para mapahiya si Bei Nanshan ng husto. At lumuhod para humingi ng tawad. Magandang idea yan. Parang hindi tama, di ba? Si Bei Nanshan naman, pinalayas na natin at umalis ng ngalang dala. Nanay, tingnan mo kung paano niya tayo tratuhin. Bakit ngayon ka pa naging mabait at ipinagtatanggol mo siya? Tama si Xiaozi. Kung walang awa siya, huwag siyang magtaka kung wala rin tayong awa. Hindi pwedeng palampasin to, ang pagpunta sa bahay ni Bei Nanshan. Nanay, ikaw na ang maghanda. Mamaya, pupunta ako para makipagkita kay Boss Lee, ang pinakamayaman sa lungsod, kapag natuloy ang negosasyon namin. Tiyak na angat ang pamilya Tzu. Xiaozi, mamaya, sumama ka sa akin para matuto. Sa hinaharap, ikaw na ang mamamahala sa Tzu Group. Ay, nanay, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibigyan. Tatay, Kia Ailey. Busog na ako. Kayo na lang, maglilibot muna ako sa baba. Busog na ko, di ka pa nga nakakain ng marami. Pa, busog na talaga ko. Baba na muna ko. Anong nangyayari sa bata ngayon? Sa tingin ko, mabait naman si Xiaoran. Siya ang pinakamabait kong anak. Kahit na ang sama-sama ng trato ko sa kanya noon, iginagalang pa rin niya ko. Gusto ko sanang bawiin lahat, pero ngayon, nasaktan ko na naman siya. Ang dami niyang pinagdaanan. Napakapabaya kong ama. Ailey, ang daming nangyari kay Xiaoran ngayon. Kung di ka dumating agad, hindi ko alam kung anong mangyayari. Nanshan, ilang taon nang naglalakbay si Xiaoran sa labas. Ngayon lang nakauwi. Tapos di man lang siya kilala ng sariling ina. Mahal mo man siya. Pero kulang siya sa pagmamahal ng ina. Kung talagang gusto mong bawiin, bigyan mo siya ng kumpletong pamilya. Nanshan, maniwala ka sa akin. Magiging mabuting asawa at ina ko. Hindi ko ibig sabihin na, dahil kay Xiaoran, pipilitin kitang pumayag. Sundin mo lang ang puso mo. Naiintindihan ko. Pa, napakabait talaga ni Tita Ailey. Hindi to dahil sa regalo ni Tita Ailey. Kaya ko siya pinagtatanggol. Alam kong mas kilala mo pa si Tita Ailey kaysa sa akin. Pa, ang pinakamalaking hiling ko, sana'y ligtas at masaya ka palagi. Naniniwala kung si Tita Ailey ang makakapagbigay sa'yo ng kaligayahan. Huwag mo nang palampasin to, ha?
To namang bata. Ano nang nangyari? Okay ka lang ba? Ailey. Maging tayo na. Totoo ba yan? Gusto mo talaga pakasalan ko? Ailey, pagkatapos kumain, magpakasal na tayo. Di naman kailangang magmadali. Pag pinili ko habang buhay na yon, mag-asawa na tayo. Pareho lang naman yon, maaga o huli. CJ. Oh, ayan nga pala. Mamayang gabi, ikaw at si Xiaoran. Baka gusto ninyong lumipat sa amin para mas madali kong maalagaan kayo. Mamayang gabi. Hindi pwede, birthday ng nanay ko ngayon. Kailangan kong pumunta para batiin siya. Talaga? Di pa ako nakakapagpakilala ng maayos kay nanay. Maghahanda ako ng magandang regalo, diretso na ko sa inyo. Kilala mo ba si Litiania? Nasa Shancheng din siya, sasabihin ko sa kanya. Puntahan din natin siya para magbati sa ina natin. Si Lichania ang pinakamayaman sa Shancheng. Si Lichania? Sa totoo lang, sa ilalim ko siya nagtatrabaho ng matagal na. Dito sa Shancheng, baka hindi ako kilala ng iba, pero siya siguradong kilala. Sa tulad niyang lokal na makapangyarihan bilang saksi, naniniwala ako. Mabilis na aangat ang pamilya ninyo bilang bagong mayayaman sa Shancheng. Ailey. Hindi mo kailangan gawin ang lahat ng ito para sa akin. Pamilya tayo, walang ibang usapan. Halika, kain tayo. Kumain ka. CJ. Pagkatapos kumain, kuha na tayo ng lisensya. CJ. Boss Lee, tingnan ninyo ito. Boss Lee, ito ang anak kong si Chaozi. Ang proposal sa pamumuhunan na ito. Halos siya ang gumawa. Ay, Boss Eli. Sige, alam ko, darating na ako. May iba pa akong gagawin. Umuwi na muna kayo. Ay, Boss Lee, ay, mag-usap tayo ulit. Hindi na. Walang kwenta ang proposal ninyo sa pamumuhunan. Sayang sa oras. Huwag na kayong bumalik. Ina, ano ba ang ibig niyang sabihin? Xiaozi, huwag kang mag-alala. Boss Lee nga naman ang pinakamayaman sa Shancheng. Normal lang na mataas ang standards niya. Ang proposal na ito, buong araw kong pinaghirapan. Sabi niya walang kwenta. Ina, tingnan mo, may problema ba? Para sa akin, wala naman. Sabi ko na nga ba? Anong pinakamayaman sa Shancheng? Bulag. Essay, tahimik. Yung mahirap kong lola. Malapit nang magdiwang ng kanyang kaarawan. Ayusin muna natin. Si Bainan siya na matanda. Tingnan mo. Ang ganda ng kuha sa litratong ito. Tatay, Tita Ailey, ukunan ko kayo ng litrato. Hanggang ngayon, tita pa rin ang tawag. Eh, Anak ko. Hayaan mong kuhanan tayo ng litrato ng ating anak. lumapit kayo. Lumapit. Tatay, huwag kang kabahan. Ngumiti ka. Sige. Kukunan ko na. 3, 2, 1. Ang ganda. Ailey, tama ka. Isang kumpletong pamilya. Ang pinakamalaking pagbabayad para kay Xiaoran. Mukhang masaya talaga si Xiaoran ngayon na. Hahaha. Nanshan, responsibilidad kong pasayahin kayo. Nanshan, may trabaho pa akong aasikasuhin. Mauna na kayo ni Xiaoran. Sa birthday party ni nanay, darating din ako. CJ. Maligayang kaawan. Sana'y taon-taon ay ganito ang iyong kapalaran. Malusog pa rin ang katawan. Salama. Oy, dumating na si Nanshan. Nanshan, Xiaoran, andito na kayo. Lola, maligayang kaarawan. Higay karawang na. Yung manugang kong si Lily at si Xiaozi. Bakit hindi sila sumama, Nanshan? Inaasam-asam ng nanay mong makita ang mabuting manugang niya. Nasaan si Tsu Lily? Nasa labas ba? Hindi na darating si Xulili. Ha? Bakit? Hiwalay na kami ni Xulili. Hoy, matanda ka. Buong buhay nagtrabaho. Ang ganda naman na handaan mo para sa nanay mo. Beyanan, Lily, Xiaozi. Sige na, upo na kayo. Sinong beyanan mo? Huwag kang makipag-ugnayan sa pamilyang Tsu. Mahal kong lola. Akala mo ba talagang dumating kami para sa birthday mo? Tingnan mo ang sarili mong dukha. Karapat dapat ka ba dito? Anong nangyayari? Diborsyado na ako kay Bay Nanshan. Ano? Nanshan, bakit ka nagaganyan? Paano mo nagawang hiwalayan si Lily? Napakasama ng lalaking ito. Ginamit ang pangalan ng pamilyang Tsu. Sinaktan at inapi kami. Hindi na lang ito usapin ng diborsyo. Pinatalsik na siya ng pamilyang Tsu. Pinatalsik na siya. Bay Nanshan, paano mo nagawa yon? Maapektuhan tayo nito. Ikaw ang nagdala ng kahihiyan sa pamilyang Tsu. Bay Nanshan, magsorry ka na.
Aminin mo ang pagkakamali mo. Malaking pagkakamali to. Si Tsulili ang unang nagtaksil kay Itay. Si Baitsi, anak siya ng ibang lalaki. Totoo ba to? Ano ba yan? Ganyan naman ang mayayaman, di ba? At saka, hindi mo ba palaging itinuring si Xiaozi na parang tunay mong anak? Kung tunay man o hindi, gaano ba kahalaga yon? Tama. Nagkatrabaho tayo sa Tsu Group. Naghiwalay ka na kay Tsulili. Paano na kami? Nga, paano na kami? Bay Nanshan, hindi ka pwedeng maging makasarili. Nanshan, mag-sorry ka na lang kay Lily. Makiusap pa para magbalikan kayo. Ma, bakit ikaw rin? Nanshan, umalis ka sa pamilya Tsu. May anak ka pa, paano ka na mag-aasawa? At si Xiaoran, nag-aral pa. Para sa kinabukasan, tiisin mo na lang. Ma, hindi pwedeng pera lang ang iniisip mo. Sa sitwasyon ngayon, paano kami ni Xiaoran? Mananatili sa pamilya Tsu. Lalo na tapuan. Makinig ka sa akin, anak. Eksperyensyada na ako. Maaga kaming naulila ng tatay mo. Ang hirap ng buhay noon. Nakalimutan mo na ba? Sa lipunan ngayon, walang pera, mahirap ang buhay. Kung nahihiya ka, ako na ang kausap. Hoy, ma. Lily, Xiaozi, pasensya na, hindi pa sanay si Nanshan. Patawarin niyo na siya ngayon. Patawarin agad. Ang lakas ng loob mo, matandang to. Xiaozi, kung magkakabalikan ang magulang mo, gagawin namin ang lahat. Ma, Huwag kang makialam, ako na. Gusto niyong magbalikan ang nanay ko, Sage. Pero dapat lumuhod muna si Bai Nanshan at humingi ng tawad sa amin. Tingnan niyo ang matandang to. Nakapaghandog ng party dahil kanino? Dahil sa pamilya Tsu. Si Bai Nanshan kasama namin. Kaya kayo kumikita. Kapag iniwan niya kami, wala na kayong trabaho. Tama ba? Lumuhod ka na at humingi ng tawad. Bilisan mo, lumuhod ka sa pamilya Tsu. Lumuhod ka. Lily, makinig kayo. Makinig ka, Lily. Xiaozi, ako na ang luluhod para kay Nanshan. Pwede ba? Luluhod ako. hoy, ma. Huwag kang mas makaawa, hindi tayo takot sa kanila. Malapit ka nang mamatay. Ganyan pa rin ang sinasabi mo. Mukhang kayo ang malapit ng mamatay. Ayos ka lang ba? Sino yang dabay? Ma, ako si Ailey. Kasalukuyang asawa ni Nanshan. Ano? Nanay, pagkatapos kong makipaghiwalay kay Tsulili, ay kinasal na ako kay Lily. Nanay, narito ako ngayon upang batiin ka sa iyong kaarawan. Jinang, si Ailey, chairman ng Ailey International. Ay may 4 na regalo para sa inyo. Hindi ka ba tumitigil? Hanggang sa kaawa ng nanay niya, ginawa mo pa. Ano ba ang nangyayari sa pag-arte na ito? Ano ang ibig sabihin nito? Ito bang babae na ito? Ang babaeng boss na ito? Kaninang umaga pa nag-arte na. Ngayon nag-arte na naman. Kung hindi dahil sa amin. Naloko na sana kayo niya. Fake lang pala ito. Siyempre naman. Kung hindi ito fake. May babae bang magkakagusto sa isang hiwalay na lalaki? Na may anak at matanda na at kagastusan pa siya. Ama, Tinatanong kita, alam mo ba kung sino si Ailey? Siya ang pinakamayaman sa buong bansa. Pinangahasan mo pang magpanggap. Gusto mo bang mamatay? Bai Nanshan, ang lakas ng loob mo. Paano posibleng pakasalan ka ng isang tunay na pinakamayaman? Kung malaman iyon ng pinakamayaman, talagang papatayin ka niya. Bay Nanshan, huwag ka nang magpanggap. Mabuti pang lumuhod ka at humingi ng tawad sa amin. Nanshan, anak, huwag mong gawin itong paraan. Para lang magpasikat para sa akin. Basta masaya ka, okay na ako. Mabuti pang sumama ka sa akin. At humingi ng tawad kay Tsulili. Nanay, maniwala ka sa akin ngayon. Maniwala sa kanya. Lola, kung maniniwala ka sa matandang ito, ang apo mong babae, mamayang gabi sa kalsada na matutulog. Nansyan, kung magpupumilit ka pa, puputulin ko na ang ating relasyon bilang mag-ina. Nanay, ano ang sinasabi mo? Huwag mong sisihin ang nanay mo. Ayaw ko lang na ikaw at si Xiaoran ay mawalan ng tirahan. Paano pupunta ang tunay na pinakamayaman ng lungsod dito? Para batiin ang isang matandang walang kapangyarihan sa kaarawan niya. Ha? Impossible. Tiyak artista lang itong inarkila ni Bai Nanshan. Una, nagpanggap bilang si AI Lee, ngayon naman, sa lugar ng pamilya Lee ay nagkakagulo pa. Bai Nanshan, kung gusto mong mamatay, sa malayo ka, huwag kami idamay. Hirap na hirap kaming umabot sa kinalalagyan namin ngayon. Huwag mo kaming sirain. Dali. Humingi ka ng tawad kay Boss Tsu at kay Xiaozi. Huling pagkakataon na ito kung hindi. Ano, palalayasin niyo rin ba ako? Ginawa mong ito, kami ang nagdusa. Palayasin ka, mabait pa yan. Pagputol ng kabuhayan, parang pagpatay sa magulang. Pinilit mo kami, hindi ka rin namin palalampasin. Tama. Sinong nag-ingay diyan? Si Boss Lee nga. Boss Lee, bakit ka nandito? Di mo narinig? Si Bei, dumating ako para batiin si Lola Bai.
Impossible, di ako naniniwala. Ito ang pinakamayaman sa Shancheng, si Li Tianya. Nakita ko na siya sa T. Siya ngayon. Boss AI Lee, esensya na, nahuli ako. Boss Lee, Si Boss AI Lee nga talaga siya. ay, itong si Bai Nanshan. Asawa nga talaga ng pinakamayaman. Boss Lee, huwag kang magpaloko sa kanila. Pinakamayaman sa buong bansa. Paano siya makasama sa wala? Na si Bainan Shan. Hindi siya si AI Lee. 20 taon na akong nagtatrabaho kay Boss AI Lee. Ang ibig mong sabihin, bulag ako, di makakilala ng tao. Ikaw. Dilat ang mga mata nyo at tingnan nyo na mabuti. Ito ang pinakamayaman sa buong bansa. Ang chairman ng AI Lee International, si Boss AI Lee. Nanshan, si Boss AI Lee nga talaga siya. Nanay, di kita lolokohin. Mabuti naman. Imposible, nagtutulungan kayong mandaya sa akin. Tumigil ka. Ako si Li Tianya, isang disente. Huwag mo akong pilitin na sampalin ka. Si Boss Lee na ang nagpatunay. Hindi ito pek. Kayong mga tsu, tunay na walang kwenta. Nangangaliwa, may anak sa labas. Gayon pinalayas pa si Nanshan. Hintayin nyo, babayaran nyo to. Bai Tzi, tunay kang trader. Anong karapatan mo ngayon? Na mag-ingay sa harap ni Nanshan at Boss AI Lee? Ayong dalawang balimbing, iba ang ugali nyo kanina. Chu Lily, ito ang Chu family. Ang magandang anak na pinalaki nyo. Tumigil ka. Boss Lee, huwag mo nang pansinin ang bata. Lola, si Li Tianya ng Shancheng, bumabati sa'yo. Maaming biyaya, mahabang buhay. Ito ang aking handog. 2 ari-arian ng Lee Group na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Ay inasa kay Lola. Hindi ko pwedeng tanggapin to. Napakamahal. Hindi ko kayang tanggapin. Lola, kumpa sa kabutihan at suporta ni CE Lee sa akin. Ito'y wala lang. Kayo ang biyenan ni CE Lee. Dapat lang naalagaan namin kayo. Pero hindi ako marunong mag-invest at mag-manage ng pera. Nay, ang mga ari-ariang ito, pwedeng ipagkatiwala kay Nanshan at kay Xiao Zai. Ang kakayahan ni Nanshan, hindi papahuli kanino man. Naniniwala ako na kaya niyang ayusin ng maayos ang mga asset na ito. At saka, bata pa si Xiao Oran. Madali lang niyang matutunan to. Huwag kayong mag-alala, tutulong din ako sa Ginoo at sa Binibini. Hindi. Anong karapatan ni Beiran? Anong karapatan niya? Tigil na. Ang pamilya Xu. Sinasabing si Nanshan at si Xiao Oran. Kapag umalis sa pamilya Xu, magugutom. Ngayon, mas mabuti ang kalagayan nila ng 10,000 pesos kaysa sa pamilya Xu. Ngayon, hindi na kayo dapat mag-alala, di ba? Hindi na. Siyempre, hindi na ako nag-aalala. Si Nanshan, asawa ng pinakamayamang tao sa bansa. Mula ngayon, ang pamilya Bai ang magiging numero 1 mayaman sa Cloud City. Tama. Ang pamilya Tsu. Sa hinaharap, magmamakaawa na lang sa ilalim ng paa natin. Impossible. Si Beinan Shan. Paano siya makakasama ni Ailey, ang pinakamayaman sa buong bansa? Litian niya, payo ko, huwag kang magpakamatigas. Ako na napakatalino, ang investment proposal na ginawa ko. Sinasabi mong walang kwenta, at ibibigay mo pa sa kanila ang pondo. Karapat dapat ba sila? Mga taong walang moral at masamang ugali na tulad ninyo. Nangangahas pa maghamon sa pamilya ni CE Lee? Kayo ay basura. Ikaw, tumahimik ka. Silly, bata lang yan. Huwag niyo na lang pansinin. Ang pagiging bata ay hindi dahilan para maging bastos at walang respeto. Para sa akin, masamang tao siya mula pagkabata. Ang mga has na makapita ng kawalang galang kay CE Lee at sa Ginoo, simula ngayon, ganap na ipagbabawal ng Lee Group ang pamilya Su. Puputulin ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Su. Ipapakalat ang balita. Sa Mountain City, sinumang makipagtulungan sa pamilya Su ay kalaban ko, si Li Tianya. Nay. Silly. Pakiusap, bigyan mo pa kami ng isa pang pagkakataon. Manager Lee, hindi namin sinasadya. Talagang hindi namin alam. Siya nga pala si Manager Iyai Lee. Nanay, tumayo ka. Lola, tumayo ka. Ngayon lang kayo nagpakumbaba nang malaman niyo siya, si Manager AI Lee. Kung ordinaryong tao lang siya, kayo lang ba ang makakapanloko? Maghanda kayong magsara ang pamilyang Tsu. Honey, pakiusap. Tulungan mo kaming makiusap. Umalis ka. Si Nanshan na ngayon ang asawa ko. Hiwalay na tayo. Huwag kang makadiri dito. Nanshan, kahit isang araw na mag-asawa, parang isang daang araw ang pagmamahalan. Kayong dalawa ni Lily, ang tagal na. Nanay mo rin ako. Kike, tulungan mo kaming makiusap kay Manager Iyai Lee. Pakiusap, Manager Iyai Lee, pwede ba? Nang kayo'y walang hiya at mayabang na nagsabi. Na si Baixi ay tunay na anak. Niksu Lili nang kayo'y. Pinalayas kami ni Xiaoran, bakit hindi niyo naalala? Yang isang araw na mag-asawa, parang isang daang araw na yan. Nakita ko na ang totoo niyong mga mukha. Kayong lahat, gusto niyong ipakiusap ko kayo. Impossible. Huwag na kayong makiusap sa matandang yan. Nagmamaganda ka? Akala mo ba talagang hindi kita kayang saktan? Sasaktan mo ako. Sino ka ba? Kapag may sinabi ka pang isa, naniniwala ka ba na pwedeng mawala ka sa mundong ito? Xiao Tzi, konti na lang. Manager Lee, Manager Iyai Lee, hindi talaga natin kayang kalabanin. Nga. Mga tao, palayasin niyo sila. Huwag nang gambalain si Manager AI Lee. At ang mga magulang sa pagdiriwang ng kaarawan ni Lola. Bitawan niyo ako. Karapat dapat. Nanshan, hihingi kami ng tawad sa'yo. Pasensya na sa mga sinabi namin kanina.
Huwag mo sanang isipin. Nga, hindi rin namin alam ang relasyon nyo. Ni Manager AI Lee, nalinlang lang kami. Ni Basie. Anina, napapraning lang kami. Nag-aalala lang kami sa kinabukasan. Nyo ni Xiaoran. Nga, mabuti lang ang intensyon namin. Mabuti. Sige na, sige na. Ipagdiwang muna natin ang kaarawan ni nanay. Nga, magdiwang muna. Nga, ang galing kong anak. Ang ganda kong apo, at ang ganda kong manugang. Nanay, Lola, punta na tayo. Nanay, upo na tayo. Ang gwapong si Bai Nanshan. Kakakasal lang sa nanay ko, may iba na agad. Siguradong matagal na sila. Ma, magsalita ka naman. Si Bai Nanshan at Beiran, ang laking kahihiyan nila sa atin ngayon. Hindi pwedeng hayaan lang to, Xiaozi. Igil ka nga. Unang bilyonaryo si Ailey. Hindi natin kaya. Putanginang Bai Nanshan. Naghanap pa ng ganoong kalaking tao, laban sa atin. Ang cute naman. Ma, hindi ka ba curious? Kung kailan sila nagkakilala, kahit malaman natin anong magagawa, mababago ba ang sitwasyon natin? O kaya, pagkapalayas ko kay Bai Nanshan at Beiran, ay malaking pagkakamali. Ma, anong sinasabi mo? Sila ang magpapalaya sa akin sa Su family. Ako ang tunay mong anak. Hindi pwede. Hindi pwedeng hayaan lang to. Mag-isip ako ng paraan. Ayoko. Hoy, 5 kumpanya na ang nag-terminate sa atin. Seryoso siya. Ang bilis niya kumilos. Sige. Babalik tayo sa opisina. Bilisan niyo. Ano ba talaga nangyayari? Yung 5 kumpanyang yun. May kontrata tayo. Presidente Chu, handa silang magkaso. Paalang mapilitang mag-terminate. Ma? Sabi pa nila. Ano pa? Huwag kang magpaikot-ikot. Sabi nila, walang integridad ang Su Group. Ahihiyan ng industriya. Hindi na ako makikipagtransaksyon. Kahit kanino sa Su family. Ila-blacklist pa tayo. Ipapa-announce sa buong lungsod para makita ng lahat ang totoo natin. Tapos na. Ang tagal na ng Su family. Masisira lahat. Totoong mukha. Ano ba ang totoong mukha ng Su family? Sabihin mo, malaking kumpanya ang Su Group namin. Maipit ba tayo? Miss, ako lang po ang tagapaghatid ng mensahe ng mga boss. Hindi pwede to. Hindi pwedeng ganito. Tatawagan ko sila. Boss Knag, si Tsulili ito. Hoy. Boss Lee. Hoy. Ma, kanina mo sinabi, kung hindi. Ano mangyayari sa atin? Yung 5 kumpanyang yun. Buhay ng Su Group natin yan. Lahat ng negosyo natin, dumadaan sa kanila. Kung bigla silang magte-terminate, malulugi agad ang Su Group. Walang matitira. Milyon-milyong utang pa. Hindi pwede. Hindi pa ako nasasawa sa magandang buhay ko. Ayokong maging mahirap. Ang Su clan ay hindi dapat magbangkrut. Tunay bang si Li Qianya ay pilit tayong itutulak sa bangin? Hindi ba siya natatakot na tayo ay makipagpatayan sa kanila? Si Li Qianya. Hindi si Li Qianya ang nag-utos ng blockade. Ang nagpahinto sa kanila sa pakikipagtulungan sa atin. Hindi. Sinabi sa akin ng mga boss na, dahil ang Chu Group ay nagtanggal kay Ji Bai Nanshan. Ang mga naunang kooperasyon ay personal na isinagawa ni Ji Bai. Si Ji Bai lang ang pinagkakatiwalaan nila, kaya ititigil nila ang kooperasyon. Impossible. Walang ganoong kapangyarihan si Bai Nanshan. Sigurado ka ba? Ganito ba talaga ang sinabi ng 5 boss? Sigurado ako. May recording ako ng aming mga usapan. Dahil talaga kay Bai Nanshan kaya nila itinigil ang pakikipagtulungan sa atin. Paano kaya? Hindi ako naniniwala. Ang Su family ba ay hindi na makakilos? Kung wala si Bai Nanshan, ikaw, ipaalam mo sa lahat. Mag-overtime hanggang alas 12. Ano? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Baka hindi na mabayaran ang sahod ngayong buwan, Ji-Chu. Kung papag-overtimihin pa sila ngayon, baka. Sabi ni nanay, ako ang presidente ng Su Group. Lahat dapat sumunod sa akin. Sumasagot ka sa akin. Ayaw mo na ba magtrabaho? Sundin na lang natin si Xiaozi. Naiintindihan ko na. Huwag kang mag-alala, Lola. Narito ako. Gumawa ako ng bagong investment plan. Bukas, hanap ako ng makikipagtulungan. Malaki ang Shancheng. Hindi ako naniniwalang kayang abutin ng kamay ni Li Qianya ang lahat. At saka, napakaganda ng investment proposal ko. Kahit sino na may mata, siguradong magmamakaawa para makipagtulungan sa atin. Anong basura ito? Parang tae ang pagkakasula. Umalis ka na. Sinabi mong parang tayo ang investment book ko. Marunong ka ba magbasa? Ito ang kumpanya ko. Ay yung mga Su, humihingi ng tulong. Ganito ang ugali? Xiaozi, ano ba talaga ang nangyari sa iyo? Dito ka ba para tumulong o para manggulo? Wala naman akong maling sinabi. Tao. Itapon ninyo silang dalawa. Sino ba ang nagpapasok na magagandang babaeng ganito?
Bakit nangyari ito? Sige na, bumalik na tayo sa kumpanya. Jitsu, bumagsak ng stocks ng Tsu Group. Nawalan tayo ng 50 bilyon. Anak, tapos na tayo. Ano ba yan? Uwi na kami, oras na. Sinong nag-utos ng uyan? Sabi ko nga, lahat tayo mag-overtime ngayon. Bingi ba kayo? Hanggang alas 12. Sino ka ba? Bakit kita pakikinggan? Ako ang presidente ng Tsu Group. Abay, presidente ng Tsu Group. Alam ng lahat. Umalis na si Boss Bai sa Tsu Group. At binoykot na rin kayo ng pinakamayaman ng Shancheng. Malapit na kayong mabangkarote. Di ba nahihiya? Mag-o-overtime pa para sa'yo? Kawawa naman. Tanggal ka na. Tanggalin mo ko? Ayoko na. Ako rin, ayoko na. Sira na lahat. Umalis kayo. Lumabas kayo. Ganito na lang ang Tsu Group ngayon. Dahil sa mga buhaya tulad ninyo, hindi ako naniniwala na ang prestihiyosong Tsu Group di makakahanap ng bagong empleyado. Kumuha ka ng 50 bagong tauhan para sa akin. Ikaw na ang gumawa niyan. Ano ang sinabi mo? Bahala ka sa kumpanyang to. Itong alipin mo, ayaw na ring magsilbi. Nanay, lola, inaapi nila ko. Huwag kang umiyak, apo. Nandito ang lola mo, di ka pababayaan. Nanay, lola, si Kuya ang hanap sa akin. Bababa muna ako. Kuya ang. Mahal, di mo alam, kanina kinainis ako ng mga yon. Buti na lang dumating ka. Basie. Tayo na. Bakit? Binigyan na kita ng 5 milyon, di ba? Di mo ba dapat bayaran ang utang mo sa akin? Ganito na ang sitwasyon ko. Bakit mo pa ko iwan? Pumayag akong maging boyfriend mo dahil sa pangako mo. Nabibigyan ng Tsu ang pamilya ko ng 2 bilyon. Pero ngayon, binoykot kayo ni Lichania, bumagsak ang stocks nyo. Malapit ng mabangkarote. Anong karapatan mo para makasama pa ako? May paraan ako, sigurado kung may paraan. Ganito na nga, anong magagawa mo? Kahit malapit ng mabangkarot ang Tsu, malaki pa rin ang pera nila. Marami pa ring pera ang company fund, kahit papaano. May 500 milyon. Sapat yon para magsaya tayo. Sigurado ka? Sigurado ako. Yung magandang nanay. Lahat susundin ko, basta wag mo kong iwan. Sasambahin kita, sige na. Pakiusap, mahal. Hindi ako makikipaghiwalay kay Liwang. Kung walang bagong pundo ang Tsu family, bagsak na yan. Kailangan kong kumapit sa pamilya Liu. Baisi, kapag nakuha ko na ang kayamanan ng Tsu family, ibubukod kita agad. Gusto mo, magpa-transfease ang pamilya Liu sa Tsu? Huwag kang umasa. Mahal, syempre, naniniwala ako sa'yo. Gets ko na. Noon, bago pa kami ni Bainanshan, may narinig na kung may nanliligaw din sa kanya. Di siya pumayag, pinili ako. Yun siguro si Ailey. Hindi ko inakala, after all these years, sila pa rin pala ang magkatapos. Si Bainanshan, yang guwapo, kakadiborsyo lang sa'yo, kay Ailey na agad. Sigurado, di sila nagkukulang sa komunikasyon. Nanay, lola, may nakita akong paraan para maligtas ang kumpanya natin. Anong paraan? Ito, yung kontrata ni Ang sa pamilya natin. 50 bilyon ang halaga. Dahil dito, makakahinga ng maluwag ang kumpanya natin. Parang tubig sa uhaw. Ang galing ng apo ko. Nakatagpo ng magandang asawa. Mabuti. Ayos. Nanay, pirmahan mo na. Bakit ang kapal nito, nanay? Ang banilitya niya. Malapit nang kumalat sa buong lungsod. Huwag nang patagalin. Pirmahan na. Nanay, nabasa ko na to. Walang problema. Di ka man naniniwala sa iba. Naniniwala ka naman siguro sa akin. Anak, Xiaozi. Anak mo yan. Di ka niya lolokohin. Maliligtas na ang Tsu Group. Nasaan si Liwang? Dapat nating pasalamatan. Nasa labas, isusundo ko. Mahal, pumirma na ang dalawang to. Mabuti. Simula ngayon, ang Tsu Group ay magiging Liu na. Lumabas kayo. Xiaozi, Xiawang, ano nang ibig sabihin nito? Yung kontratang to ay para sa lahat ng natitirang ari-arian ng Tsu family, pati na ang personal na ari-arian ninyo. Kaya, simula ngayon, ang natitira sa Tsu family ay mapupunta na sa amin ni Ang Xiaozi. Ano ang sinasabi mo? Bahagi ka ng pamilyang Tsu. Tama. Ako ang panganay na anak ng Tsu Group. Kaya sakin ang ari-arian, may problema? Di ako pumapayag.
Nakasulat na yan sa papel, tapos gusto mo pang magkaila. Hoy, ikaw. Xiaotzi, paano mo nagawa yan? Dahil tanga kayong dalawa. Sunod kayo ng sunod sa akin. Kayo ang may kasalanan. Baisi, wala ka bang konsensya? Nanay at lola mo kami, tapos traitor ka pala. Inagaw mo lahat sa pamilya Tsu, para sa'yo. Nang paalisin ka ni Bainanshan, ako ang nagtanggol sa'yo. Hanggang sa hiniwalayan ko si Bainanshan. Asya, ganyan ka ba magpasalamat? Malapit nang mabangkarot ang Tsu, wala na akong pera. Hindi na ako heres ng Tsu Group, nanay. Anong silbi ng nanay? Ang lahat ng natira sa Tsu. Gawin niyong bayad pinsala sa akin. Baka mapatawad ko pa kayong dalawang maganda. Ikaw, ang cute-cute mo. Nanay, Masamang tao yan, mauubos niya ang pamilya Tsu. Hanggang sa mawala. nanay, tama si Nanshan, mali kami. Mali talaga kami. Baisi, hayop ka. Ang bait-bait namin sa'yo, sunod kami sa'yo. Binigay lahat ng gusto mo, tapos, ganyan na ako palagi, ngayon mo lang nalaman, kid. Sabihin ko sa'yo, umalis ka na kasama ang anak mong mahal. Sa mansyon ng Tsu, simula ngayon. Sa akin na yon, kung hindi. Maputulan ka ng kamay o pa. Lalabanan kita. Bagbugin tong dalawang maganda, tapos itapon. Busy. Ikaw, ang cute-cute mo. Magbabayad ka rin, masamang kamatayan ang abutin mo. Simula ngayon, ang Tsu Group ay liw na ang apelido. Mula ngayon, huwag kayong lalapit sa Liu Group. Kung hindi, bugbog kayo sa tuwing makikita. Narinig? Narinig, Alis. narinig, nanay. Anak, nanay, mali kami. Dapat nakinig tayo kay Nanshan. Si Baisi, isang magandang babay lang. Anak, hanapin natin si Nanshan, makiusap tayo. Mahal na mahal ka noon, mabait at mapagmahal sa magulang. Tutulungan tayo niyan, anak. Anong ginagawa mo? Mahal, pakiusap, tulungan mo kami. Total pay. Okay, walang problema. Umuwi ka na. Honey, Sino ang iyong asawa na tinatawag na bay? Bay. Bay, namamalagi ako sa iyo upang makatulong sa amin ang pamilya Tsu. Ikaw na lang ang makakatulong sa amin ngayon. So Lily, Wing Fang, dati hindi ba sinabi ninyo na kung hiwalayan namin ang pamilyang Tsu, ako at si Xiaoran ay mamamatay sa gutom? Bakit ngayon humihingi kayo ng tulong sa akin? Dahil Total Baisi ay inagaw lahat ng aming ari-arian. Wala na kaming natitira. Sa ngalan ng dati nating pagsasama, sagipin mo naman kami. So Lily, hindi ba't sinabi ko sa'yo na si Baiksi ay masamang tao, kaya niyang gawin ang lahat? Hindi ka naniwala at itinaboy mo pa ako at si Xiaoran mula sa bahay. Ngayon naubos na kayo, kanino mo sisi? Manugang. Hindi, Bay, tama ka. Mali kami. Nalulungkot kami. Nakikiusap kami, kung hindi ako at si Lily, maaari lamang mabawasan sa mga kalye. Bay, kasalanan namin lahat ito. Dapat noon pa namin sinunod ang payo mo. Nakikiusap kami. Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Tulungan mo kami ulit. Gagawin namin ang lahat ng gusto mo. Impossible. Lumabas ka. Xiaoran, nanay mo naman ako. Tulungan mo ako, makiusap ka sa tatay mo, patawarin niya kami. Simula nang malaman kung tinalikuran mo ang tatay. At nagkaanak kay Baisi sa ibang lalaki, sa puso ko. Hindi na kita itinuring na ina. Kayong dalawa ang may kasalanan sa lahat ng ito. Hindi kayo kailanman mapapatawad ni tatay at ako. Xiaoran. Mga tauhan. Palayasin sila. Honey, tatay, wala masyadong trabaho sa kumpanya ngayon. Maglakad-lakad tayo sa labas. Honey, sumasakit ang tiyan ko. Pupunta muna ako sa banyo. Hintayin mo ako. Sige. Hindi ba si Bainanshan ito? Tatay, maganda ang bag na ito. Bagay ito sa'yo. Ranran, ano sa tingin mo? Tatay, marami na akong bag. Hindi na kailangan ng bago. At saka, ang mahal nito. Hindi ako karapat-dapat. Ranran, ikaw ang magiging kahalili ni tatay sa hinaharap. Dapat kang magbihis ng disenteng akma sa iyong estado.
Hindi ba si Uncle Bay at ang kanyang basurang? Hinakot na basurang si Uncle Bay. Ang lakas ng loob mo, na ipalayas na. Wala ng pera, nagsisimba ka pa? Wala ng kera. Hoy, servidora. Silang dalawa ay mga palaboy na naipalayas. Hindi lang ang mga bag dito, kahit anong. Gamit sa tindahang ito, hindi nila kayang bilhin. Liwang, sa nakaraang buhay, pinatay ako ni Baiksi. Kasabwat ka rin, hindi pa kita hinahanap. Ikaw pa ang nagpakita. Sakto, isahang bayaran ang lahat ng galit. Dalawang palaboy na nagmamalaki, payo ko sa iyo. Umalis ka na ng maayos, baka mapalayas ka pa. Masira ang mukha mo. Mga mamimili, ang aming tatak ay tinatagnaw. Tingnan mga kausap, si Juliana, na hente ng mga mamahaling gamit. Ang aming layunin ay pantay at mabuting pagtrato. Lahat ng bag at sapatos dito, subukan ninyo. Hindi bel kung hindi bilhin. Ano ang sinasabi mo? Mamimili, hindi namin pwedeng paalisin ang iba. Ang hiling mo, hindi namin magagawa. Sinabi ko na, silang dalawa ay mga palaboy na. Nagmamalaki, lalo na siya, ang magandang hinakot. Mula sa basura, tingnan mo, puno ng kuto. Ang binibili niya, walang kumukuha. Mag-ingat ka sa pagsasalita, hindi ko hinahayaan. Naganyanin mo ang anak ko. Gino, Kung bibili ka, malugod naming tinatanggap. Pero kung para mang insulto sa aming mga mamimili, umalis ka na. paalisin mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Ang Chu Group, kakakuha ko lang. Ano ang ibig mong sabihin, paanong? So group ay nakuha mo. Ganun lang, ang pinaghirapan mo ng kalahating buhay. Ngayon, sa pamilya Liu na. Si Baiksi at ikaw ang nagtulungan, di ba? Ang sakit ng pagsasalita mo. Kami ay magkasundo. Kami ay talagang magkatugma. Sulili, mukhang hindi mo pa rin. Sinunod ang payo ko. Sa huli, nakahama ka na Baiksi at Liwang. Dili na ang buong kayamanan ng pamilya. Kahit na ngayon ay ipinagbabawal ang Chu Group. Nandiyan pa rin ang pundasyon nito, kung ako'y magagamit ng maayos. Ang dating supply chain ng Chu Group, sa paglipas ng panahon, hindi imposibleng malampasan ko, sili na mayaman. Sa oras na iyon, 1 kilos lang ay mapapalayas kita. Naniniwala ka ba? Naniniwala ako, ngunit bago ko kayang palayasin, umalis ka muna. Pinapalayas mo ako? May sira ba ang utak mo? Ano ba ang sinasabi ko? Hindi mo ba naiintindihan? Kumusta? Ayos ka lang ba? Bainanshan o Bainanshan. Dati Pangulo ng Chu Group ngayon. Kailangan pang makipag-isa sa ganitong uri ng tao para mag-init. Hindi ka nakakahiya. Ang paggalang sa iba at mapayapang pakikisama ay hindi kahiyan ang pagmamataas. At kawalang galang ang nakakahiya kasama ang gwapong katulad mo. Sa iisang kapaligiran, mas nakakahiya pa ang pakiramdam. Sir, yung bag na gusto ng anak ko kanina. Kukunin ko na yan, Cart. Sige, sir. Diaf ka ba? Sir, silang dalawa ay mga pinagtabuyan na nagyayabang. Di mo ba talaga pinaniniwalaan na may pera sa kanyang car? Kung may pera o wala, isang swipe lang ang katapat. Bainanshan, hindi mo pa ba tinatanggap na Pangulo ka ng Chu Group? Ikaw ngayon ay isang 50 taong gulang na tinaboy. Nga pala. Kaibigan ko, bagong bukas na pabrika, kailangan ng gwardiya. Baka gusto mong irekomenda kita, kasi naman, ang mababang uri mong estado ngayon ay karapat-dapat lamang. Magbantay ng pinto. Liwang, pakibantayan ang bibig mo. Nakalimutan ko, nariyan ka palang maganda, pag-isipan ko. Panglinis sa paradahan, bagay sa'yo yan, gusto mo ba? Ay rekomenda kita. Ikaw. Tama na, Ranran, okay lang si Papa, para lang sa akin. May asong baliw sa tabi na tumatahol. Bainanshan, ikaw. Hello sir, nabayaran na po ang bill. Paano posible? Paano ka nagkaroon ng 100,000? Ito ay aking usapin, wala kang kinalaman. Alam ko na, tiyak na ninakaw mo. Ang ari-arian ng Chu Group, akin ang Chu Group. Ninakaw mo ang aking ari-arian. Lumabas ako sa pamilyang Su nang walang dala. Huwag kang magsinungaling. Kung walang dala o hindi, hindi yan sa bibig mo lamang. Maaring malinaw na masabi. Mahal, nandito ako ngayon sa isang high-end custom shop. Nahuli ko ngayon ang isang peste mula sa Chu Group. Dali-dali ka rito. Bainanshan, sasabihin ko sa'yo. Gagawin kong isuka mo ang bawat sentimo ng perang kinain mo. Isuka mo sa akin. Mahal, naalala ko noon, siya ay pinalayas ng nanay mo pagkatapos maalisan ng lahat ng ari-arian. Ngayon, basta-basta siyang nakapaglabas ng 100,000 pesos. Para bumili ng bag para sa anak niyang ito, pinaghihinalaan ko. Kinuha niya ang ari-arian ng Chu Group. Habang hindi alam ni Ang, nakipagsapalaran si Bainanshan sa isang mayaman. Sakto para ipagiganti niya ako. Tama. Ang perang ito ay siguradong sa pamilya Tsu.
Ngayon ikaw ang pinuno ng Su Group. Ano ang gusto mong gawin? Gagawin natin. Gusto mong magpatutuo ako para sa'yo. Hindi ako magdadalawang isip. Gusto kong isuka niya ang lahat ng pera sa bangko. Isuka niya sa akin. Siya, siguradong. Noong panahon ng diborsyo, lihim niyang inilipat ang ari-arian. Bainansyan, pinapayuhan kitang maging kusa. At isuko ang pera sa card. Kung hindi, huwag mong sisihin ang aming pagiging walang awa. Basic, huwag kang maging kasabwa sama-sama. Ang pagsihis sa ari-arian ng tatay ko ay talagang pinlano mo kasama ni Tsulili. Kung nasihis ng maayos ang ari-arian, hindi mo ba alam? Kahit kaano pa ako kagaling, paano ako makakapantay sa katalinuhan ni Bainansyan? Kung nag-advance siya ng kera at gumawa ng kekeng talaan, paano ko malalaman ng malinaw? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ilabas mo ang card. Ito. Panaginip lang yan. Hinampas mo ako. Ikaw ang hinampas ko. Nagbaliktad ka ng katotohanan, ng insulto at ng alipusta. Mabuti pa nga ang paghampas sa'yo. Hindi mo dapat siya palampasin. Ang baliw na ito ay hinampas ka pa. Bainansyan, hinampas mo ako. Lalabanan kita. Sino ang gusto mong patayin? Sino ka naman? Okay ka lang ba? Okay lang. Yun pala ay nangaliwa habang kasal. Bainansyan, siguradong matagal mo nang inilipat ang ari-arian ng Su Group. Kaya ngayon, nakakagastos ka ng ganyan-ganyan dito. Ang lalaki ko, hindi kailangan gumastos ng pera ng dating asawa. Ano ba ang pinagmamalaki mo? Tingnan mo ang suot mo. Seryoso ka pa, siguradong si Bainansyan yan. Galing sa pera ng Su Group ang pinambili niyan sa'yo, di ba? Kayong dalawang mag-ina, ng bababae, habang may asawa, talagang magaling. Ha? Sinapak mo ako? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Humamak ka sa asawa at anak ko. Malalagot ka. Ano ba ang pinagmamalaki mo? Dito sa Shancheng, hindi ko narinig ang pangalan mo. Ikaw ay isa lamang. Maliit na tao. Dito ka. Nagmamalaki? Sabihin ko sa'yo, ngayon, isang salita ko lang. Hindi makakalabas ang lahat ng nasa loob ng pinto na ito. Mag-isip muna bago magsalita. Ano ba ang pinagmamalaki mo? Babae ka lang naman. Bakit nandito ang pinakamayaman sa bansa? Ay naku, wala na. Gusto ko lang sanang pahirapan ng kundi. Si Bainansyan. Malaking problema na ito. Hindi, kailangan kong iligtas ang sarili ko. Aray, sumasakit na naman ang tiyan ko. Baisi, saan ka naman pupunta? Bainansyan, ang dalawang anak mong babae. Magaganda silang lahat. Sinabi ko na, huwag mong hamakin ang asawa at anak ko. Hindi mo ba naiintindihan? Tama na. Huwag mo na siyang sasaktan, madudumihan lang ang kamay mo. Sige, kung sa tingin mo ay wala akong karapatang saktan ka, hahanap ako ng taong may karapatan para kausapin ka. Lichanya, may nagkakagulo sa Sofitel Mall. Pumunta ka rito agad. Sech, Boss Ailey, malapit lang ako. Darating na ako. Si Lee, ang pinakamayaman. Ha? Ikaw? Isang taong kasama ni Bainansyan. Makakatawag kay Lee, ang pinakamayaman? Ang galing mo namang magkunwari. Tignan natin. Bainansyan, akala mo matatakot ako sa'yo? Pinagbawalan ni Lichanya si Tsulili. Hindi dahil sa utos mo, kundi dahil si Tsulili ay nakagalit kay Lichanya. Nagmamalaki ka pa rito. Ganito ba sinabi sa'yo ni Baiksi? Sabihin ko sa'yo, alam ko ang lahat ng sikreto ninyo. Hindi mo ako maloloko. Sana masabi mo pa rin yan mamaya. Kung gayon, tanong ko. Ano ang relasyon mo kay Lee, ang pinakamayaman? Sa paraang maiintindihan mo, siya ang aking utusan. Kung utusan mo siya, ako naman ang kanyang ama. Ikaw ang nagsabing tatay mo ako? Presidente Lee. Presidente Lee, ang pinakamayaman sa lungsod? Paano possible yon? Tinawag niya talaga si Presidente Lee. Sagutin mo ako. Bata ka pat ang dumi na ng bibig. Ikaw daw ang magiging tatay ko? Ganito ka ba tinuruan ni Liu Hai? Ako. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Sila yon. Sila ang nagsisinungaling. Anong sinabi nila? Sinabi nila ikaw, alalay mo siya. Alalay ko siya. Paano kaya? Yung babaeng yon. Isang magandang babaeng humahabol sa mga matatandang lalaki. Sinong tinatawag mong mahal? Walang alam sa mundo. Ito si Presidente A.I. Lee. Saan galing tong batang to? Naglakas loob ang bastusin sina Presidente A.I. Lee at ang mga bata. Pinakamayaman sa buong bansa. Ang pinakamayaman, si A.I. Lee. Paano kaya? Ang asawa ni Bainansyan? Paano kaya? Si Presidente A.I. Lee, ang pinakamayaman sa bansa. Anong gagawin, Presidente A.I. Lee? At blacklist ng tuluyan ang pamilya Liu. Kumpiskahin ang lahat ng ari-arian. Kasama ang kinain nila sa pamilya Tsu. I-donate lahat yon sa mga mahihirap na lugar. Narinig ko, illegal din ang pautang ng pamilya Liu. Tipunin ang ebidensya, ibigay sa pulis. Presidente A.I. Lee, pakiusap. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Pakiusap?
Huwag kayong umalis. Mga tao, dalhin niyo palabas tong walang mata. Mula ngayon, huwag niyo siyang papapasukin sa ligro. Sa lahat ng mall. Opo. Presidente AI Lee, nagkamali ako. Presidente AI Lee. Kuya Ang, bakit ka nahulog? Bilisan mo, tumayo ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ang pangalawang asawa ni Bai Nanshan ay si Presidente AI Lee? Ako. Ano ka? Paasakin, sinadya mo yon. Wala akong ganun, Kuya Ang. Kadiri, sabihin mo, bakit ka naglaho kanina? Sumakit ang tiyan ko, Kuya Ang. Tumahimik ka. Paasakin, nakita mo si AI Lee at natakot ka. Kaya nagtago ka, no? Basie, sasabihin ko sa'yo, tapos na tayo. Umalis ka. Mula ngayon, huwag mo na akong makita ulit. Kuya Ang, hindi ko kayang mawala ka. Kuya Ang. Nanshan, si Auran, okay na. Presidente Lee, maraming salamat po. Napakagaling ng empleyado nyo, hindi natakot sa makapangyarihan. Inalagaan kami. Sa tingin ko, dapat niyo siyang. Bigyan ko natin sa sahod. Ginongbay, ito lang ang dapat naming gawin. Batang babae, salamat sa pagprotekta sa aking AI. Boss Lee, sobrang bait naman po ninyo. Ako si Lidiania, laging patas sa pagpuri at parusa. Mula ngayon, ikaw na ang magiging Director ng Luxury Department ng Lee Group. Salamat, Boss Lee. Salamat, Ginongbay. Kuya Ang, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Ang, na-freeze na ang A-Lee. Lahat ng ari-arian mo. Gusto ko nang itapon ang ngalang kwentang buntot mong ito. Buti na lang inilipat ko ng maaga ang ilang ari-arian ng Tsu sa sarili kong card. Kung hindi, baka nadamay ako sa kapahamakan mo. Bai Nanshan, Bairan, hindi ninyo inaasahan, no? Kahit patayin ninyo ang buong pamilyang Tsu at Liu. Ako si Baitsi, magiging masaya pa rin ang buhay ko. Magiging masarap ang buhay. Oy, hindi ba't ito ang chairman ng Tsu Group? At ang matandang babae ng Tsu Group? Xiaotzi, hindi mo pwedeng maging ganito kasama. Sa mahabang panahon, paano ka trinato ng lola mo? Hindi mo pwedeng maging walang konsensya. Konsensya? Ano ba ang konsensya? Pwede bang kainin ang konsensya? O kaya, makakapagpalit ba ito ng dalawang damit? Baitsi, kami ang tunay mong ina at lola. Tao ka pa ba? Xiaotzi, 2 araw na kaming hindi kumakain ng nanay mo. Dalhin mo na kami sa bahay. Lola, saan ka pupunta? Akalinis ko lang ng kotse. Ang dumi-dumi ninyo kung sasakay kayo. Hindi ako si Baitsi na maglilinis. Pero, hindi naman ako taong walang konsensya. Narito, may 2 sako akong bigas. Magpapakabay, ibibigay ko na sa inyo. Walang anuman. Paalam. Baitsi, ikaw na maliit na maganda. Hindi ka mamamatay ng maayos. Nanay. Baitsi, papatayin kita. Nanay, huwag mo akong tawaging nanay. Wala akong anak na kasing cute mo. Sinira mo ang pamilya ko, nawalan ako ng lahat. Akala mo ba palalampasin ko ito? Ikaw ang dapat mamatay. Ikaw. Napanood mo na ba ang balita? Si Baiksi ay sinakal ng buhay ni Xulili. Nahuli na si Xulili. Malamang hatulan siya ng kamatayan. Naalala ko na sila, hindi sila nakinig. Ito ang narapat nilang kaparusahan. Huwag na nating pag-usapan ang mga dayuhan. Kailangan lang nating mabuhay ng maayos ang ating buhay, asawa. Ang ating pamilya ay tiyak na magiging masaya.